Everyone. Lang yata yung aking Amazing morning po sa inyong lahat. So maraming salamat po kay Ate Carmino na napakagaling. Napakagaling na mag-tee up, no? nako. Ang ganda ng tee up sa akin, no? Maraming salamat, Mentor Carmen. Thank So ayan you. mga mentors, palakpakan naman po natin si Mentor Carmen sa napakalupit na pag-tee up po niya at pag-host, di ba? So talagang yes mentor palagi. So dapat agayahin niyo po siya, no? Dapat maging yes mentor tayo palagi kasi sa pag-host na yan, dyan nagsisimula na mabuild natin yung ating sarili, yung matanggal yung ating hiya. So para masanay po tayo, so wag na po tayong mahihiya, tayo-tayo lang naman dito eh. So kung may mali tayo, so hindi naman tayo dito aanuhin, i-correct kagad. So maganda na practice natin yung sarili natin. So ayun no, amazing morning sa inyong lahat no. Batiin ko lang po yung mga naka-open cam no. Sa mga naka off cam, pwede po tayo mag-open cam. So wag po tayong mahiya. Pero sa mga hindi naman po pwede, okay lang po. So alam ko po na busy po kayo. So amazing morning po sa mga naka-open cam no, Mentor Carmen, Mentor Elvira, Mentor Malin, sa malulupit nating leader yan, Mentor OP, and Mentor Delilah, Mentor Divina, iPhone 13 Pro Max. So ayan, ako rin po, Mark Daniel Idanan, iPhone Pro Max. So, sino pa yung mga naka-open cam? Mentor Marie Chris Baslot, Mentor Nora Alonso. So sa aking leader na napakasipag, no? Kahit nagda-drive is talaga nakikinig talaga ng training araw-araw yan. Mentor Raul Gorospi. So amazing morning po sa'yo. Ingat po sa pagda-drive. Mentor Rico J. Octavio, ang aking tattoo artist. So yun, miss. Thank you, thank you. So sino pa? Si Mentor Bilibet iPad. Tapos si Mentor Nida Bringas. So sa mga kaya pa po mag-open cam lang po tayo. And okay, so practice lang muna natin ating mga daliri. No? So patype naman po kung saan po tayo nanonood ngayon para makita po natin kung saan na po nakakarating yung ating amazing pure organic barley o ang ating amazing opportunity talaga na I am worldwide. So ayan, from Vancouver, Canada, no? Yan, marami nag-type. So tingnan natin sino-sino sila. From Vancouver, Mentor Carmen, Mentor Helen naman, Las Vegas, Mentor Edward, Virginia. So ayan, so ang layo na lang narating, no? So karamihan dito puro mga ano, no? Puro mga OFW. So ang lulapit talaga mga OFW natin. Kahit na talagang may trabaho, nasisingit pa talaga nila yung gantong business, di ba? So yan talaga yung mga talagang may mararating talaga. So I'm sure naman na lahat po tayo dito is may mararating kasi naniniwala po ako na lahat tayo talaga may mararating dito kasi nandito kayo, nanonood, nakikinig, di ba? So sa mga hindi pa nakikilala sa akin, sa mga hindi pa nakakilala, no, so malamang hindi po kayo nanonood ng TV kaya hindi niyo po ako kilala. Joke lang. So ako po si Mentor Mark Idanan. Ayan. So, I hope we can start na, no? So, sa mga kaya pa pong maghabol, so pasok niyo po dito yung mga leaders niyo kasi ang topic po natin, ang binigay sa akin topic ng ating Mother Conqueror is kung paano, i-share screen muna ako, no? Para makita niyo yung topic natin. Kita na po, Mentor Edward. Ay, hindi pa pala ako nag-share screen. Ano ba yan? Sorry, sorry. Ayun, no? So, kinakabahan si Mentor Mark, no? Parang si Mentor Carmen, kinakabahan daw kanina, pero hindi naman halata. Parang hindi naman kinakabahan. Ang galing-galing nga eh. Ayan. So, mag-share screen muna ako, mentors, ha. Pasensya na po kayo. So, medyo naninibago si Mentor Mark kasi first time yung mag-speaker na ano, naka-laptop. Grabe, no? Dati, ay, ano lang, cellphone lang na ano, no? Ang gamit ni Mentor Mark. Cellphone lang na di keypad. Ngayon, nag-ano na, laptop na. Grabe, no? Nag-improve na, no? So, ayan, kasi ito yung topic na binigay sa atin ng ating mother na Yumi. Ayan, pag talagang usapang negative talaga, ako talaga yung sinasabak, no? Pag talagang sinabing negative, Mentor Mark yan. Di ba? Parang napapaisip na lang ako eh. Siguro no, that time no, nung hindi pa ako kasali sa Sayang Worldwide, siguro lagi akong tinitiap ni Mentor Johnny no, nasasabihin, Mens, uwi na po ako kasi nagchat-chat na si Mentor Mark, nagagalit na. Pagdating naman sa training niya dito sa bahay, Mens, leave muna ako kasi nagagalit na si Mentor Mark kasi matutulog na yata to, may pasok pa bukas. So kaya pag-usapang negative talaga, talagang ano no, sa pagdating sa matching no, negative, Mentor Mark kagad. Grabe no. Ah, negative baka mo asawa niyo, ay mentor Mark, pakausap mo, negative yan. Talagang nakatatak na sa atin yung talagang negative, no? So, ayan, mentors, no? Dito, kung may makakilala kayong negative, mga partner nyo, pamilya nyo, so ito po yung reason kung bakit po naging positive si mentor Mark from negative, no? Naging positive po siya.
Diba? So, ikikwento ko sa inyo kung paano. Kasi maraming reason kung bakit naman ako naging positive at kung bakit ko ginawa si I Am Worldwide. Kasi ang reason dyan, mga mentors, marami. So, ang pinaka-reason ko kasi, ang dami ko kasing reason kung bakit ako naging positive eh. Iba na doon yung sa ano, yung sa kitaan. Tapos yung sa pagbabago ng buhay mo, makukuha mo lahat ng pangarap mo. Tapos isa pa, dahil sa pagmamahal mo sa partner mo. Kasi pag mahal mo ang partner mo, hindi mo kakayanin na makita siyang nahihirapan. So talagang tutulungan mo siya kahit pa ano negative ka sa kanya nung una. So siyempre susuportahan mo siya kung alam mo naman na talagang masaya sa bagay na yon. So dapat suportahan mo siya. Yung ang pinaka reason ko talaga bakit ako naging positive is yung pagmamahal sa partner, no? Kasi siyempre mahal natin yung asawa natin. Yan yung pinaka deepest try natin eh. So, di ba nung time kasi na yon, na nakilala ko si Mentor Joe, siya talaga yung deepest try ko. Yung sabi kong mawala na sa akin lahat, wag lang siya. Kaya kong isakripisyo lahat sa buhay ko. Basta siya, wag siyang mawawala. Di ba? Kasi parang nung time na yon, parang mamamatay ako nang wala siya eh. Kasi ano ako eh, broken family ako eh. Lumaki ako sa mga lolo't lola ko. Lumaki ako sa kanila. Tapos nung namatay na yung lolo't lola ko, so ano lang, napunta na ako sa mga tiyahin ko kung saan saan, tiyo, tiya. Tapos hanggang sa nakilala ko si Mentor Jonalyn, naging asawa ko siya. Doon, naparamdam niya sa akin yung andyan na yung may asawa na ako, may nanay na ako, may kaibigan pa ako, may kapatid na ako. Lahat ng yun, ng katangian is nakita ko talaga sa kanya. Yung parang talaga lahat talaga yung kakulangan sa akin ng magulang ko is parang napunan niya lahat. So yun magkikwento na ako no, parang hindi pa ako magano. So i-next natin yung slide natin. Ayan. So dito po nag-start si Mentor Mark. So kwento ko sa inyo tama si Mentor Carmino. 13 years na po ako sa factory. So paano nga ba ako naging umabot ng 13 years no? Nagsimula po ako, ito po yung unang factory pinasukan ko, yung paggawa ng mga plastic bottle. Umabot po ako ng 6 years diyan. Alam niyo po ba kung magkano ang sahod diyan? 230. So nung nagsama kami ni Joe, napilitan akong pumasok sa pabrika. Dati kasi construction ako eh. So napilitan akong pumasok sa pabrika dahil siyempre may pamilya na, buntis na si Joe. Kailangan na namin ng pera. So nagsimula kami, nangupahan kami. Nagsimula kami sa, ang gamit lang namin, isang kaldero, kawali, tag isang plato, tag isang kutsara, tag isang tinidor. So sa sahig lang kami nakahiga, karton, tapos sapin lang kami ng kumot. You know, tapos nagsimula din doon na yung upa namin is talagang lagi kaming napipending ng 2 months, hindi kami nakakabayad. Tapos hulog-hulugan na lang yun. Nahulog-hulugan na lang namin kasi ang sahod ko dito mga mens, 230 pesos. So kulurong po ito. Wala siyang mga benefits, SS, PhilHealth, Pag-ibig, wala po. So pinagtiyagaan ko to kasi that time kasi hindi ako makapag-apply sa ibang pabrika kasi wala naman akong ano, experience eh sa gantong trabaho. So tinagaan ko to, kasi gusto ko talaga magkaroon ng trabaho agad. Kahit mababa siya, nagtiyaga ako, 230. Hindi ko alam paano ko napagkasya yung 230 pesos eh. Kasi ang nasa mindset ko nung time na yon, hindi ko sa sinukuan talaga kasi ang mindset ko yung tinuro sa akin ng tiyahin ko na ang tao daw kasi ang Pilipino hindi daw nagiging successful kasi madali silang sumuko. Pag nakita nilang mababa yung sahod, nagre-resign. Pag nahirapan, magre-resign. Wala silang tiyaga. So ako ginawa ko, nagtiyaga ako kasi sabi ng tita ko, kailangan mo magtiyaga kahit maliit yung sahod mo kasi balang araw, lalaki rin naman yan eh. Nagsisimula lang naman yan sa maliit eh. So tinagaan ko siya ng 6 years. Pero sa 6 years na yon, tumataas yung sahod ko, monthly, 10 pesos. Sabi ko, grabe, no? Nagsagaan ko yun kasi ayaw ko lang kasi na mahinto ang trabaho. Kasi pag nahinto ako ng trabaho, anong kakainin namin? Ako lang naman yung nagtatrabaho. That time kasi hindi ko pinapayagan magtrabaho si Joe kasi may pride din ako. Gusto ko ako yung magtatrabaho talaga. Ayaw ko siyang pagtrabahuhin. Which is mali naman talaga. Kasi isip-isip ko. Pero huli ko na naisip yun eh. Pero advance na no. Ang naisip ko kasi noon, bakit yung mayayaman? Mayayaman na sila pero dalawa pa silang tatrabaho. Yung lalaki at yung babae. Pare silang tatrabaho kahit mayaman na sila. Samantalang sa mahihirap, naghihirap na sila. Ayaw pa nilang pagtrabaho yung asawa nila kasi andun yung pride ng lalaki, di ba? Ma-pride kasi ma-pride kasi ako eh. Yan, hindi ko na kayo dadamay. Ako yung ma-pride. Ayaw ko siyang pagtrabahuhin that time. So 230 yung sahod ko. Hindi ko alam paano po napagkasa yun eh. Yung 230 pesos. Kaya tingnan mo po ang macho ko dyan, no? Di ba? Kasi, kaya ang macho ko dyan kasi sobrang tipid talaga. Yung babaonin ko noon, ang baon ko noon mga mentors, bibili ako sa umaga ng pag break time na alas 9, bibili ako ng tinapay, isang balot o 6 na piraso yun.
Yung 3 piraso, kakainin ko yung merienda. Tapos bibili ako is tubig. So lumalayo ako doon ako sa dulo walang nakakita sa akin kasi nahihiya ako eh. Tapos yung 3 itatabi ko sa locker para naman sa break time ko ng hapon. Tapos pag sahod ko ng linggo, kasi lingguhan ang sahod eh, bibili ako ng 5 kilong bigas. Hanggang sa pambayad na ng bahay, kulog lang yung pambayad ko. So doon umikot yung buhay namin hanggang si Joe talaga. Hindi ko na namamalaya na nahihirapan pala siya na hindi siya makabili ng shampoo. Yung bibilihin lang namin, panggamit lang talaga namin. Isang shampoo, tapos sabon. Pag bumibili siya ng maramihan, pinapagalitan ko pa kasi kung maramihan bibilihin mo, pag nawalan ako ng pamasahe, may ipapamasahe ko ba yung mga sabon na yan, mga shampoo na yan. So that time, sabi ko sa kanya, matuto kayo magtyaga kung anong meron tayo. Kasi sabi ko, para sa akin kasi noon, kontento na ako eh. Hindi na ako nangangarap ng kahit ano kasi nasa akin na si Joe eh. Si Joe lang naman kasi tagay pangarap ko nung time na yun. Na kahit cellphone, hindi ako mangarap magkaroon ng cellphone kasi anuhin ko pa ang cellphone, may asawa naman na ako. That time talaga, hindi ako nangarap na kasi yung pangarap ko nakuha ko na eh. Tapos nung time na yun, sabi ko kay Joe, kasi ang importante lang sa akin, masaya ako nakasama ko kayo. Pero hindi ko inisip sila. Sabi nila, oo, masaya ka. Ikaw may inisip mo ba kung masaya kami sa ganitong buhay? Kasi na nga, nagpapaalam sa akin magtrabaho, hindi ko siya pinapayagan. Hanggang sa nagkaroon ng time na pag uwi ko ng bahay. So mga mentors, hindi ito yung topic ko pero padaanan ko lang to kung paano ako naging ano. Umuwi ako ng bahay noon. Pag uwi ko, wala na siya. May sulat sa ano na hindi niya na daw kaya, uwi na daw siya sa kanila. Hanggang hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Kung saan ko siya susunduin, pupunta ba ako ng terminal? Aabutan ko pa kaya sa anong oras na? Hanggang hindi ko alam saan ako pupunta. Chat ako sa bisor ko, ma'am, hindi po ako makakapasok bukas. Tapos hinanap ko si Joe, nakita ko nandun sa Caloocan sa kamag-anak niya. Yun, kinoconvince ko sana bumalik sa akin. Sabi ko, lahat gagawin ko. Pagtatrabahuhin na kita. Tapos hindi na kita paghuhugasin. Lahat ako nagagawa sa bahay. Bumalik ka lang, sabi ko. That time, nakapagpasya na sa talaga. Hindi niya ako binalikan. Kasi inuwi niya anak namin sa probinsya. Tapos nung time na yon, pinupunta-puntahan ko pa rin siya. Hanggang sa pinagtatabuhin na niya ako, umalis ka na. Wala akong pera. Doon ako nasaktan. Kasi sabi ko, hindi ko naman kailangan ng pera eh. Gusto ko lang bumalik ka. Tapos hanggang sa anuhan na kami, nag-away na kami sa cellphone. Hanggang sa nawala na akong contact sa kanya kasi binlock niya na ako. Pero pinupuntahan ko sa doon lagi sa trabaho niya. Hindi niya lang ako nakikita. Lagi ko sang tuwing day off ko, pupunta ako doon, pinagmamasdan ko lang siya habang nagtatrabaho. Tinitingnan ko kung okay siya. Hanggang sa isang araw, bumalik ako doon. Wala na siya. Hindi ko alam kung nasa na siya. Wala akong contact sa kanya eh. Hanggang sa malaman-laman ko sa kaibigan ko sa probinsya na nasa probinsya na pala siya. Nag-aaral pala siya ng college. Yun, nakikibalita na lang ako. Hanggang sa pinilit ko talaga magkaroon ng communication sa kanya after 1 year. Tapos, yun, sinusuportahan ko siya sa ano, sabi ko, gusto ko siyang tulungan, sabi ko, suportahan ko, ayaw niya tanggapin, sabi ko, para sa bata na lang, para sa anak natin. Yung kinukuha naman niya, dahil para sa bata. Tapos hanggang sa magtapos siya ng college, that time, 2 years na, sinabi ko sa kanya, ano, wala na ba talaga tayong pag-asa magkabalikan? Tapos sabi niya, kasi sabi ko, mag-aasawa na ako. Tapos yun naman, pumayag siya, sabi, babalikan pa daw kami. Mamalayan ko, nandito na pala sa Maynila. Yun, nagkabalikan kami nung time na yun. Ito na, pinasok ko na siya sa trabaho. Pinayagan ko na siya magtrabaho. Nagplano kami ulit. Yun, sabi ko magtatrabaho tayong dalawa. Yung sahod mo, ipunin natin. Yung sahod ko, yung panggastos natin. Akala ko nung time na yun, magiging maluwag na kami kasi dalawa na kami magtatrabaho pero hindi pa rin. Mahirap pa rin yung buhay. Kasi habang nadadagdagan din yung sahod namin, mas lumalaki rin yung expenses namin kasi dahil malaki na yung sahod, mas hindi na namin tinitipid. Mas gusto namin bilhin yung gusto rin namin matikman din. Pero nung time na to, dalawa na kami nagtatrabaho dito mga mentors. Alam niyo po ba yung ang kinakain namin dyan, ang isang cup noodles, pinaghahatian pa namin. Ang hirap ng buhay talaga. Cup noodles, naghahati kami dalawa. Tapos minsan pag nagkataon pa na magkaiba kami ng shift, hindi kami nagkikita talaga sa loob ng isang linggo kasi panggabi siya, pang umaga ako. Pag uwi ko, nakapasok na siya. Pag uwi niya, nakapasok na rin ako. Magkikita lang kami tuloy day off. So ang hirap talaga ng isang employment. So pinasok ko siya dyan kasi that time naman, hindi siya natatanggap kahit tapos na siya ng college. Kasi nung nag-apply naman sa trabaho, hinahanapan sa experience. Nung time na wala pa siyang hindi pa siya tapos, ang hinahanap sa kanya, diploma. Ngayon may diploma na siya, ang hinahanap naman sa kanya, experience. Sabi ko, ipasok kita sa trabaho ko kasi kaya kita ipasok doon kasi 6 years na ako. Malakas naman ako sa company. So dito naging maintenance na ako. So kasi sa tagal na nagsimula ako sa operator, naging mold keeper, naging time keeper, naging toll keeper hanggang sa naging maintenance na ako, yung nag-aayos ng mga makina. Yan.
Tapos nun, 250 na yung sahod ko dyan, tumaas na, 250, grabe no, 230, naging 250. Pero nung umalis ako dyan, naging 330 naman. So nung time na yon, pinasok ko muna si Joe dyan hanggang magkaroon sa experience, pero mababa pa rin sahod talaga, hindi kaya. Hanggang sa nag-try naman sa mag-apply ng iba-ibang mga minimum, yun, kahit minimum na sahod dyan, hindi pa rin kaya. Kaya ako talaga, nag-try na rin talaga akong mag-apply din sa iba. So nag-apply ako ng CDO, yun, ano na yun, ah pares na kaming minimum. Pero wala pa rin, kulang pa rin talaga. Yung upa namin sa bahay talaga, lagi kaming hindi kami nakakabayad talaga. Laging hulugan lang. Tapos ATM namin nakasanla lagi. Pagka sahod, bayad. Tapos utang ulit ng pamasahe, panggastos, utang ulit. Hanggang sa marami na rin ang napasukan na factory. Hanggang sa ito yung bahay namin dati. Tingnan yung mga mentors. Oh. Ang bahay namin napakaliit. Ayan, oh, kita mo na kagad yung hagdan. Oh. Nasa ilalim kami ng hagdanan. Tapos yung medyo may papagpapag kami dyan na medyo kalawangin na. Tapos ayan yung mesa namin. Yung mga bisita ko nakaupo lang sa lapag kasi kahit upuan wala kami. Di ba mga mentors? Itong salamin ko to, dinikwat ko pa to sa mama ko, yung salamin nila. Kasi panganay ako, kumbaga, ako naman yung parang batas-batas. O akin na to, kunin ko to. Ayan mga mentors. Sorry, sorry. Diyan tayo nagsimula. Kasama namin anak namin. So ang kinakain lang namin dyan lagi. Umiikot lang sa Lucky Me, tuyo. Kaya hanggang sa anak namin nagkasakit na sa UTI dahil sa kakalaki ni. Tapos ito mentors, yung pinaka-last kong company. So ang hirap na talaga maging empleyado. Nagsimula ako dito, bodeguero or taga-kamada dito. Ito pinupuno namin tong isang container ba na di 40, malaki yan. Pero dahil sa sipag ko naman, kasi ako mentors, pag trabaho, trabaho talaga. Kasi gusto ko kasi na, ayaw ko kasi yung pabanjing-banjing kasi ang tagal ng oras. Gusto ko, may trabaho lagi para mamalayan ko. Break time na, kaya uwian na. Pero dahil yung mga kasama ko dito, mga ano yan eh, siyempre, ano nila, inisip nila, parehas lang naman sahod. So, bagalan ko na. So, parehas naman sahod. Tago na lang ako. Samantala ako dito, nakakatatlong t-shirt na ako, basang-basa, kakakarga dyan. Sila, yung iba nagtatago. So, pagdating ng uwian, ako, pagod na pagod sila, mga blooming pa, pwede pang pumasok kinabukasan, yung damit nila, pwede pang isuot. So, sobrang blooming pa ng mga pugi pa sila. Samantalang ako, talagang sobrang, pero sa sipag ko naman na yon, so nakitaan din naman ako ng may-ari. So, na-promote nila ako ng forklift operator. So, ganun talaga dito sa Pilipinas na pag empleyado ka, pag ginalingan mo talaga, so, madadagdagan talaga yung yung trabaho. Pero yung sahod, hindi naman madadagdagan. Pero ginrab ko na lang yung opportunity na yun. Sabi ko ginawa ko na lang ng positive kasi itong opportunity na to, maganda to. Kasi in demand to sa ibang bansa. So, forklift operator, so magkakaroon ako ng skill. Okay? So, magkakaroon ako ng skill na magagamit ko pa nag-apply ako sa ibang factory. Tapos, yung skill ko na yung babayaran, hindi na yung sa minimum. So, mas, kasi skill na tayo. So, yung ginawa kong Pero dito, dalawang trabaho. Pag wala nang gagawin sa bodega, magpo-forklift ako. Samantalang sila, pag wala nang gagawin sa bodega, pahinga. Ako magpo-forklift. Tapos pagtapos ko mag-forklift, may gagawin naman sa bodega, magtatrabaho ulit ako. So, nadagdagan yung trabaho ko talaga dyan. Hanggang sa na-realize ko nga na unfair naman, di ba? Pero may mga ganong tao akong kasama na talaga tinuturuan ko na wag nyo na silang gayahin. Kasi alam nyo, mas maganda yung talagang hinahataw mo isang trabaho. Kasi pag dyan, tago ka ng tago, o mag-endo ka dyan, malipat ka sa ibang company, so siyempre bago ka, makikisama ka. So magtatrabaho ka naman ng uh, todo. So maninibago yung katawan mo kasi hindi sanay sa pagod. Samantalang ako, puro hataw ang ginagawa ko hanggang sa mag-endo man ako dyan, malipat man ako sa ibang company, hindi ako mahihirapan kasi sanay ako sa pagod. So sanay yung katawan ko. Hindi na siya maninibago kasi lahat na ng pagod, ng hirap, ng bigat is na gawa ko na. Kaya sabi ko nga dito sa IM Worldwide, wala pa. Nananaba pa nga ako eh. Di ba? So hindi pa ako napagod sa IM Worldwide na kagaya ng pagod na nangyari dito. So dito kung magbabaklas man ako ng 4 hours, 4 hours lang 'yon. Samantalang dito nga nagpapawis ako ng 12 hours. So di ba? So pag masipag ka talaga, pag ginalingan mo talaga, madadagdagan talaga yung trabaho mo. Pero yung sahod hindi. Same lang. Kaya yun talaga nagiging mindset ng mga factory worker na ba't ko gagalingan? Same lang naman yung sahod ng tamad tsaka masipag. Di ba? Same lang naman. Kahit gano'n mo kasipag, kung ano lang yung rate mo, dun lang. So, fix yung income mo. So, yun yung hindi ko na-realize that time, no? So, talagang, ang mindset ko noon as a factory worker din, hanggang sa, yung pangarap ko is nawala din dyan. Dati may pangarap din kasi ako eh. Pero nawala dyan dahil mag 10 years na ako dyan.
pero hindi ko makuha yung pangarap ko hanggang sa na-adapt ko yung mindset ng factory worker na hanggang dito na lang, yung pangkain na lang, pangkain na lang natin yung sahod natin, hindi na para sa pangarap natin kasi hindi kaya talagang ibigay ng pagiging empleyado, no? So hindi naman po ako galit sa pagiging empleyado, no? So yun lang talaga yung reality. So nung pagiging empleyado ka talaga, talagang fix lang talaga yung sahod mo. Wala kang maitatabi. So pag sumasahod nga ako diyan, di ba? Sahod ko bibigay ako kay Joe ng 3,000. Mapupunta sa akin magkano na lang kasi magbabayad pa. Tapos kukunin ko rin kay Joe kasi pang-budget ko rin. Di ba? So parang kinukuha ko lang din, parang hindi lang nako-compute ni Joe, pero ako nako-compute ko. Wala naman talaga akong naibibigay, parang pinapatago ko lang sa kanya kasi kinukuha ko lang din eh. So yun mentors ang pagiging ano, yun yung naranasan ko sa pagiging empleyado ng 13 years. So nakasanda yung ATM, hindi ko siya nakuha. So nakuha ko lang siya, nag-resign na ako eh. Di ba? Kasi talagang hindi ka makakabuelo dito eh. Wala talaga, kaya hindi mo talaga makukuha yung pangarap mo. O pangarap ko pala. O, hindi ko na kayo dadamay no, sa akin lang. Kaya nag-try din ako mag-abroad. Yung marami rin ako in-applyan. Apply ako ng apply in Taiwan. Pero that time talaga, nag-a-apply ako noon. Pero pag time na matatanggap na ako, parang nagdadasal na ako eh. Natatakot na ako kasi maiiwan ko na si Joe kasi talaga hindi ko pinangarap mag-abroad. Na dati nga yung pagiging seaman, hindi ko na pinangarap kasi ayaw kong malayo sa pamilya ko. Ayaw kong malayo kay Joe. Kaya pag kahit nag-apply ako, kaya talaga siguro hindi ako na-apply kasi oo nga nag-apply ka pero ano yung gusto ng isip mo ng puso mo? Gusto mo ba? Kaya hindi rin siguro binibigay ni Lord. Kasi nag-apply ako, pinapakita ko lang kay Joe na ah, nag ginugusto ko rin ng maginhawang pamilya. Pero that time talaga, pinapakita ko lang kayo na ginagawa ko lahat. Pero ang nasa puso ko talaga, ayaw kong umalis. Oh, pinapakita ko lang kay Joe para makita niya na talagang interested din ako na gusto ko rin talagang umasenso. Pero hindi niya alam, deep inside talaga, ayaw ko naman talagang umalis. Yun. Kaya pag madali na tayong tatawagan, parang kinakabahan na ako, patay tayo dyan. Pero sabi ko, kahit pag tinawagan ako, bahala na. Magsasacrifice na lang ako na kahit malayo sila sa akin. Pero awa ng Diyos, no, hindi tayo natuloy. No? So, ayan, no. Nung dumating yung pandemic na ito, mas lalong humirap yung buhay namin. Kasi bihira yung pasok. Kasi kailangan mo makapasok. May sasakyan ka kasi walang ano dito, walang transportation eh. So, napilitan kami mangutang ulit, pambili ng bike para makapasok lang kami. Kasi pag wala kaming trabaho, wala kaming sasahurin. So, anong kakainin namin, nila? So, talagang yan, nagbabike kami. Ito, si Mentor Joe, nagbabike. So, video sana yan, pero hindi ma-play. Nagbike kami dalawa, no? Magkasama kami sa daan. Tapos, nangangamba nga ako pag hindi kami magkasabay. Eko, baka mapano to. Mahina pa naman to sa kalsada. Ayun, mga mentors, no? Pandemic po yan. Hanggang dumating ang isang araw na si Joe, yan, umuwi. May dalang barley. Sabi ko, ano yan? Sabi, barley daw. Sabi ko, magkano yan? Ano, 1,000 isa. May 17 yung kinuha niya. Yung tatlo yata napadala niya na kasi ilan lang to. 5, 10, 14. Yung tatlo napadala niya sa atin niya kasi nga dahil sa atin niya may health problem. Sabi ko, magkano isa yan? Sabi niya, 1,000. Sabi ko, patay tayo dyan. Sabi ko, ang dami-dami ng utang. Magkano yan? Sabi, 17,000. Sabi ko, saan ka kumuha ng 17,000? Sabi niya, inutang daw niya kay Mentor Naomi, pinautang siya. Sabi ko, patay tayo dyan. Sabi ko, inutang mo pa. Ano ibabayad natin dyan? Inagbabayad niya tayo ng mga utang. Tapos hanggang sa sinisisi ko, sabi ko, bahala ka dyan. Pag hindi natin na ano yan, sige, ikaw bahala dyan. Parang sinisisi ko sa kanya, pag lalo kami naghirap, parang kasalanan niya. Lagi kong sinasabi sa kanya. Pero deep inside talaga, siyempre, kahit negative ko siya, siyempre, mahal ko yan. Ang nasa akin lang naman, siyempre, nag-aalala lang naman ako sa kanya. Baka hindi na naman niya ituloy. Kasi marami rin naman siya sinubukan business. Nag-Avon, tapos mga beauty product, pero hindi naman nag-click. So sa Avon nga, meron pa siya yung mga tester na pabango, nasayang lang. Tapos ito, meron na naman siya. Sabi ko, baka hindi mag-ano yan, may utang tayo. So, paano mo ibibenta yan? Tapos hanggang sa, ayun, pag umaattend siya ng training, ayan, attend ng training, nagagalit pa ako dyan, pinapagalitan ko siya. Sabi ko, anong oras na? Matutulog na ako. Sabi ko, ang ingay mo. Minsan, kausap pala nila si Mentor Edward. Sabi ko, hinaan mo naman yan, sabi ko. Tapos, parang ang balik-balik ko sa kanya, sisiyara ko, kunwari pinapakita ko na, sisiyara ko, pero pinapakita ko lang sa kanya na hindi ako makatulog, na anong oras na magtatrabaho pa ako. Ayaw ko kasi yung papasok ako ng puyat, kasi nahihirapan ako sa trabaho na puyat eh. Ang hirap kasi magtrabaho na pagdating ng tatrabaho ko, tapos inaanto ka, ang hirap, baka maaksidente ka pa. Kaya pinapagalitan ko sa that time na kahit talagang busy siya, talagang pinokus niya yung sarili niya sa pag training talaga. Tapos pag mentoring, pagkausap ng mga leaders, di ba?
that time kasi simple nagte-training pa siya, tinuturuan pa siya nila mentor na yun, may paano mag-talk. Ayun nga, nagsusulat pa siya ng pang ano niya. Itong sinusulat niya, ito yung script niya. Yung narinig niya ko yung na gumagalaw pa nag-present siya. Tapos pero minsan tinuturuan ko rin naman siya diyan kasi that time kahit negative ako, talagang nininegative ko siya lagi. Pag hindi siya makabenta, nininegative ko siya. Kasi para ang purpose ko talaga noon is para patunayan niya sa akin na mali ako. Para rin kasi hindi siya mag-quit. Kasi iniisip ko kung susuportahan ko siya, baka sabi ko maging ano siya kampante na okay lang sa akin, baka mamaya bigla siyang mapagod tapos mag-quit na lang. So gusto ko para nandoon yung ano na pinapatunayan niya sa akin na mali ako, na kaya niyang i-success yung kung ano yung pinili niya ngayon. Pero sa akin, support naman ako sa kanya. Laging way ko lang talaga yun para mapush siya na gawin, na patunayan sa akin. Kasi tanggap ko naman kahit mali ako eh. Ang maganda lang, ang gusto ko lang yung maging mapatunayan sa akin na tama siya, na mali yung mga sinasabi ko, yung mindset ko, di ba? So yun, inaral niya talaga. Tapos nga minsan, pag kumakain kami, may time na nababago rin yung isip ko dito eh, kasi habang nagtitraining siya, napapakinggan ko rin kasi maliit lang bahay namin, dinig na dinig ko yung mga training. Minsan pag kumakain kami, ipiplay niya yung training ng pang alas 8. Hindi ko mang gusto, naririnig ko eh. Hanggang sa may mga sinasabi yung mga speaker na nakakahugot ng atensyon ko na, ano ba yan? Kasi dati ang paniniwala ko sa networking, ano lang, lagi pa ako nagsisilos kayo pag may kausap na lalaki sa cellphone eh. Titingnan-tingnan ko pa yan lagi kung ano, baka inaabangan ko yung sinasabi ng lalaki, baka mamaya babastusin na siya. Kasi minsan may nag-invite din sa akin networking na sabi, punta ka dito sa kondo ko, usap tayo. Kaya grabe ba ang gagawin ko sa kondo niya? Sabi ko baka mamaya ginaakit nila yung mga client nila para mag-pay-in. Ganun yung mindset ko noon. Baka may ginagawa silang ibang bagay para mapapayin yung tao. Tapos lalo na kung lalaki, alam mo naman pag mga lalaki, iba kasi ang tingin ko sa mga lalaki dati. Wala kasi akong tiwala sa mga lalaki kasi ako lalaki rin. Siyempre kasama ko mga factory worker, alam ko kung ano mga iniisip nila sa babae. Kaya iniisip ko lagi na, ganito iniisip pala nila sa mga babae. Baka mamaya pag nakikita nila, pag mga lalaki nakikita asawa ko, ganun din iniisip nila sa asawa ko. Kaya minsan, si Joe, nilalayo ko siya sa mga lalaki talaga. Ayaw ko minsan nga, ayaw ko naglalakad kami na may nakatingin sa kanyang lalaki. Ayaw ko nang ganun. Ayaw ko nang may kausap siyang lalaki. Minsan nga, pag pupunta siya sa ano, sasabihin ko, ano, mga lalaki ba kasama dyan? Kaya minsan, pinapagalitan ko pa pag umuwi siya galing sa training ng gabing-gabi na. Kasi hindi ko kasi alam. Hindi ko alam yung environment sa I Am Worldwide. So, wala akong idea. So, yun, kaka-training, hanggang sa may narinig ako mga training na ano, nakakahugot talaga ng atensyon ko na, ganito pala, hindi mo lang pala sa ibibenta sa mga kakilala mo. Kasi ang akala ko noon, pag inalo ka ng negosyo, laging nasa mindset ng iba, wala akong kakilala. Di ba? So, hindi naman pala to sa kakilala mo lang. Kasi kung kakilala mo lang, konti lang. So, hindi mag-work yung business mo kung para doon ka lang iikot yung mundo mo sa kakilala mo. So, siyempre, dito nga, sabi nga, hindi naman lahat ng kakilala mo is kukuha. Yung pa nga yung pinaka-number one na mag-negative sa'yo. Kasi sasabihin yan, bibintahan mo ako yan, aasinso ako dyan, magkasama nga lang tayo nag-iinuman. Di ba? Ganun magiging yung sabi sa akin pag ginawa ko yan. So doon ko nalaman dito sa mga training na hindi pala siya sa kilala mo lang. Kasi worldwide to eh. So may mga training dito, yun na rinig ko na may mga training daw dito kung paano mo siya ibibenta, kung saan ka magmamarket, tuturuan ka, yun sabi. Kasi ang mindset ko din noon na paano ko ibibenta yan? Hindi ako marunong magsalita kasi factory worker ako. Hindi ako marunong sa magkausap. Paano ko ibibenta yan? Paano kung hindi ko masagot yung tanong ng client? So, pero na-realize ko na paano ko nga naman masasagot yung tanong ng client? Hindi ko siya matatanong kasi hindi ko naman alam eh. Hindi ko siya masasagot kasi hindi ko naman alam eh. So ngayon, para masagot ko siya, kailangan kong mag-training para yung hiya ko, yung takot ko, malabanan ko kasi ano naman mga mentors eh. Kaya naman sa una, ang mga bago talaga, ang number one talaga, natatakot sila kasi baka hindi nila masagot yung tanong ng client, baka hindi nila maibenta kasi talaga wala silang knowledge. So kailangan mo talaga magkaroon ng knowledge para doon mawala yung takot mo. So magkaroon ka ng confident na sagutin yung kung ano man yung itatanong sa'yo, kung ano yung mga objection nila kasi knowledgeable ka na. So kailangan mo talaga dito is aralin talaga siya. Pero sabi naman nila, na pagbago ka pa lang, sila daw mag-explain. Yun, sabi hanggang sa si Mentor Joe nga, pinapakita niya sa akin yung mga training ni Mentor Ryan. Naglalaro lang ako sa pahiga ako, naglalaro. Kinukuha yung cellphone ko, sabi, panoorin mo to si Mentor Ryan. Sige, sino ba Mentor Ryan? Hindi ko man kilala yan. Hanggang sa pinanood niya sa akin yung pagbabagsak ni Kuya Ryan,
yung sa pag-IBP. So doon nakahugot din sa akin ng atensyon kasi medyo mahilig tayo sa mga numbers eh. So tapos mga joke pa ni Kuya Ryan. Sabi ko ay parang kaya ko rin to ah. Pero noon, hindi pa ako masyadong kwan. Talagang naisip ko lang na parang kaya ko rin yata to. Hanggang sa mga nag-uusap sila nila Kuya Edward. Pero ano na yun, mamaya ako nagkwento yun. So hanggang sa pinatunayan ni Joe, ayan, nagbenta-benta siya. Nag-ano siya, part-time siya, di ba? Part-time but full-time by heart. Ay, nakakaisa, dalawa, hanggang sa tumatagal, nakakarami na rin siya. Yun, nakakabenta siya. Talagang pinapatunayan sa akin na talagang mag-work talaga yung pinili niyang negosyo. Hanggang sa naisip ko na nga din minsan na sabi ko, subukan ko kayang yung diskarte naman ni Joe ang suportahan ko. Kasi nung nagsama kami, halos ako nasusunod lahat. Kung anong gusto ko, yun. Kung anong diskarte ko, yun. Ako ang nag-iisip, siyang gumagawa. Kasi mahina ako sa paggawa eh. Puro lang ko isip eh. Sabi nga, analysis paralysis, di ba? Kaya maganda rin yung combination namin eh. Ako yung nag-iisip, siya yung gumagawa. Kasi wala rin kwenta yung kakaisip mo kung hindi mo rin naman gagawin eh. So, di ba? Kailangan may gumawa ng naiisip mo. Kailangan gawin mo yung naiisip mo. Pero dahil yung naiisip ko, hindi ko kayang gawin, si Joe ang gumagawa nun. Ako ang nag-iisip. Tapos, yun, nakakarami na siya dyan, araw-araw, hanggang sa umuwi ako ng bahay, nakabenta siya, hanggang sa ma-absent siya. Sabi ko, ba't ma-absent ka? Magkano lang sasahurin mo yan? Yung pala nakabenta siya ng 2 bucks. Bed na, pati yung pangalawang araw, kahit mag-absent pa siya ng 2 araw. Di ba? So, parang naiingit na ako ah. Hanggang sa yan, natitreat niya na ako, napapakain niya na ako sa masasarap na hindi ko naman nakakainan dati. Dati noon, pag may bili kami niyan, tinitingnan ko pa yung price, baka mahal. Sabi ko, mahal ba yata yan, huwag mong bilhin yan. Kasi, yan, nabilhan pa niya ako sa pin shop, dinala niya ako dyan. Sabi ko, ang mahal. Sabi, sige, bilhin mo. Sabi ko, doon ako na ano, sabi ko, ang laki yata ang kinikita nito ah. Sabi ko, paano kaya yan? Tama sa, pinanood ko ulit yung kay Mentor Ryan na video. Sabi ko, ganito pala yung kitaan dito. Sabi ko, subukan ko rin kaya maggawing sideline. Ay sabi ni Joe, ano, makabenta ka lang dito ng ano, 1 box, bayad na yung ano mo isang araw. Hanggang sa yon, ginawa ko rin siya, nagbibenta-benta rin ako. Yan, sa mga katrabaho ko, nakaisa ako, hanggang sa tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko, may ano ako ah, may income ako ah. Yan, nagsa-sideline na rin tayo, pa konti-konti, di ba? Siyempre, naaakit tayo sa kita ni Joe eh. Tapos hanggang sinasama na niya ako lagi. Yan, tapos minsan pinapaship, magpaship ka ng ganito, babayaran kita. Siya pa yung nagbabayad sa akin, kaya minsan nahihiya na ako sa sahod ko eh. Minsan hindi na ako nagbibigay eh, kasi bibigay ko sa kanya, 3,000, ipang babayad niya. Binayad niya, yung binigay ko sa kanya, pinambayad niya lang. Tapos hihingi pa ako sa kanya. Di parang abonado pa siya kasi binigay ko na ibayad sa utang sa bahay. Tapos siya magbibigay siya sa akin ng budget ko. Yung parang hanggang sa tuloy-tuloy na ganun, hanggang sa yung sahod ko, hindi ko na binibigay sa kanya kasi marami na siyang pera eh. Sabi ko, tapos hindi na ako nagbigay sa kanya ng pera, humihingi pa ako. Sabi ko, grabe talaga na. Tapos hanggang sa nag-decide nga po siya na mag-ano, sorry, mag full time. Nung mag full time naman siya, nagre-resign pa lang siya. Natatakot ako kasi sabi ko magre-resign na siya. Mawawala na siya ng sahod monthly. Wala na kaming security na may sasahurin sa monthly. Takot ako nun. Talagang ayaw ko mag-resign siya kasi mawawala na akong katulong sa pagtatrabaho. Sabi ko, paano kung mag-resign siya tapos mag-quit siya? Mahirapan siya maghanap ng trabaho. Imbis na ngayong regular na siya, tuloy-tuloy siya, magre-resign pa siya. Pero that time talaga, sinuportahan ko na lang din siya kung ano yung gusto niya. Sabi ko, baka yung, sabi ko nga, nasa isip ko, baka yung discard naman niya ang mas okay kaysa sa discard ko. Hanggang sa pinayagan ko siyang mag-resign, nagkondo siya, 3 months. So, nandyan yung suporta ni Kuya Edward sa tulong niya. So, isa rin si Kuya Edward sa tumulong talaga sa amin, kaya nakaahon kami sa hirap talaga. Isa sila sa suporta sa akin. So, may mga nagawa sila talaga na sobrang, kung nasaan kami ngayon, hindi kami sumuko dahil yung sa kila Kuya Edward sa Mentor Annalyn, isa sila talaga yung nag-ano sa amin. Hindi ko na sasabihin, basta ang laking tulong nila. Kung wala sila, baka nag-quit na kami. Isa rin si Mentor Edward isa rin sa dahilan sa nakapagpaano sa akin eh. Nakapag pa-decide na mag-ano. Siya talaga nag-push sa akin na ano sige mag-resign ka, ano bang iniisip mo, ano bang problema mo? Ano bang iniisip mo pa nag-resign ka dahil ba sa ganito ganyan? O sige, akong bahala diyan. Hindi ko na banggitin no. Yan si Mentor Edward isa sa tumulong talaga at saka si Mentor Annalyn. So, ayun dito. Hanggang sa sinama na ako ni Jo sa IAM office. So yan, dito ko nakilala yung mga mentors, no?
So pagpunta ko rito, talagang nabago talaga yung mindset ko talaga. Grabe yung mga tao dito, sobrang humble, down to earth. So dito ko nakita na dito pala sa I Am Worldwide is puro positive mindset, no? So puro positive yung pinag-uusapan, puro pangarap ang pinag-uusapan nila. So yan, dyan tayo dinala ni Joe, in-expose niya tayo sa mga mentors para makilala ko, para yung iniisip ko daw, sabi ni Joe, ayan, para makilala mo yung mga tao, yung mga lalaki dito, para makita mo na iba yung iniisip mo sa kanila. That time napatunayan ko na mali nga iniisip ko. Kasi siguro ganun ang mindset ko dahil puro factory worker din yung kasama ko. Puro ganun yung mindset. So dito puro pangarap yung pinag-uusapan, puro business, no? So medyo nabago na yung, kasi hindi naman kagad nabago yung mindset ko nun. Paunti-unti ako naging positive. Talagang hindi tumigil si Joe na i-associate ako sa mga taong positive talaga para yung mindset ko mabago. Kasi kung ano nga sinasamahan mo, di ba? Kung ano sinasamahan mo, yun yung magiging ikaw. So kung ikaw, hinalo ka sa mga bulok, magiging bulok ka rin. Pero kung ikaw, ihalo ka sa mga taong positive, maa-adapt mo yung pag-iisip nila, yung mind mo. Kasi araw-araw sila yung nakikita mo, yung mga sinasabi nila naririnig mo, is na-apply mo rin kung ano yung mga sinasabi sa training, no? So exposure. So kung may mga negative kayong asawa, bukod sa pinaparinig nyo sa kanila ng hindi intentional yung training, may na-adapt sila doon na ibang mga words, no, na mga words of wisdom, tapos sabay isasama mo pa sa office, mababago yung environment nila. So kailangan ilayo mo sila sa mga negative na tao, di ba? So pinag-resign ako ni Joe para makaiwas talaga sa mga negative na tao. So dito ko na-meet sila Minto Ryan, dito sa ano, sinama ako ni Joe, dapat hindi naman ako kasama diyan eh. Kasi na-hit nila yung ano, sila yung nanalo sa DR Challenge ni Minto Ruan. So nagbanding sa ano, Star City, so sinama ako ni Joe para talaga makilala ko sila. Nung time nga yun, makilala ko si Mentor. Dito nakilala ko si Mentor Ruan dito, tsaka si Mentor Hana eh. Nung bumaba sila sa kotse, grabe, sports car. Nung bumaba sila doon, ang tingin ko sa kanila, sabi ko, gabi oh. Grabe mga pormahan nila, parang walang chance na makausap nila ako. Parang ang layo namin. Sabi ko, parang wala yatang pagkakataon na ma-approach ako nito, na makasama ko itong mga tao na to. Pero nung sinama ko dito ni Joe, grabe ang babait pala dito ko na kilala sila Mentor Ruan, nakakausap ko sila. Tapos nung pagpunta ko talaga dito, unang-unang pagdating namin dito, talagang inasawa na ako ni Mentor Ryan. Parang iniwas niya ako, yung kaming dalawa lang ba, nasa malalayo, magkakasama kaming lahat, biglang dinala ako ni Mentor Ryan sa lugar na kaming dalawa lang. Habang nagjo-joyride kaming dalawa, ikwentuhan, talagang binamindset niya ako eh. Sabi ko, nalayo kami sa karamihan na kaming dalawa lang, talagang minantuman niya talaga ako. Parang naano ako dito ah, parang pinagplanuhan niya tato ah. Hanggang sa doon sa naparealize sa akin ni Mentor Ryan nga yung kaibahan ng pagiging empleyado sa pagiging ah, negosyante, di ba? Kasi pag negosyante ka, dito gawin mo tong I Am Worldwide, kung ano yung sipag mo dun sa factory, kung dito mo dadalhin, dito mo gagawin, mas malaking kikitain mo. Pag masinipagan mo, mas malaki yung income mo. Kaysa factory na kahit anong sipag mo, same lang yung magiging sahod mo sa mga hindi masipag na kasama mo, di ba? Same lang yung sasahurin nyo. Tapos dito, hawak mo pa yung oras mo, hindi ka gaya sa factory na kailangan mo pa magdahilan na masakit ngipin mo, nagpabulot ka para lang maka-absent ka. So hindi mo mapuntahan yung anak mo sa probinsya kasi hindi ka pwedeng mag-leave kasi pag nag-leave ka, wala kang sasahurin isang linggo. So paano yung kakainin nyo? So yung kaibahan dito, hawak mo yung oras mo, kahit umuwi ka ng probinsya, pwede kasi pwede mong gawin yung trabaho mo kahit nasa probinsya ka, kahit nasa biyahe ka, pwede mong gawin. So doon talaga naparealize din sa akin ni Mentor Ryan yung kaibahan talaga. Pero that time talaga, doon nagbabago na pa unti-unti yung mindset ko. Pero totally hindi pa, ano pa rin kasi ako talaga eh. Talagang kahit ano mo sa akin, kahit anong ipakita mo sa aking resulta, ako talaga, kontento kasi ako. Yun yung mali sa akin eh. Yung mahirap sa akin, yung nagiging kontento na ako sa isang bagay. Yung mindset ko kasi yung makontento ako kahit sa maliit. Di ba? Which is mali pala. Dapat pala, wag kang makontento. So kung kaya mo namang abutin, so mangarap ka. Abutin mo yung mga pangarap mo kung mayroon namang ways para maabot yun. So siguro lang ganun yung mindset ko dahil nasa maling opportunity ako. So ngayon, nandito ako kay Am Worldwide, di ba? So dito pala yung pangarap mo, kaya mong abutin lahat. Mas kaya mong pandagdagan yung pangarap mo, di ba? Kasi along the way, so matututunan mo yung proseso. So gawin mo lang talaga yung proseso kay Am Worldwide. Pero that time dito, hindi pa ako nag ano yan, nag-resign. Pero ginagawa ko na sa Am Worldwide part-time.
Hanggang sa dito, ay, wait, may kwento pa pala ako dito. Nga sa nakausap nga ako ni Mentor Ryan na sabi, kailangan ka na ni Joe. Lumalaki na yung team nyo. Sila Mentor Edward nandyan, sila Mentor Elsa, sila Mentor Delilah, hindi na sila mawawala. Kakailanganin ka na ni Joe. Yun, iniisip ko yun. Sabi niya kailangan akong Joe, hindi niya na kaya yung pagpa-process. Kasi mag-isa lang siya, nagbibit-bit siya ng mga product nila Kuya Ed, nila Mentor Elsa, Mentor Delilah, sila that time, ang lalakas na nila umorder noon. Hindi na kaya ni Joe. Ako naman, hindi ko naman naisip yung mga ganon. Minsan darating si Joe dito, bit yung SM ng basket, di ba? Tapos nung, ayan, nanakawan siya, iyak siya ng iyak, di ba? So, siyempre ayaw ko naman makita siyang umiiyak, di ba? Siyempre, nasasaktan tayo doon. Siyempre, hindi ko nga sa sinasaktan dahil ayaw ko talaga siyang umiiyak. So, doon, siguro dahil sa pagmamahal ko sa kanya, yun talaga yung nakapagpapos na sa akin na mag-resign, na tulungan na talaga siya. Kasi hindi na kaya kasi napapahamak na siya. So, to the rescue na tayo. Siyempre, mahal mo isang tao, hindi mo siya kayang makita na nahihirapan o hindi mo siya pababayaan na kahit pasabihin mo na negative ka, so magdi-negative pa ba ako? Napapakita niya sa akin na talagang ang laki ng pinagbago niya ng buhay namin, di ba, ng buhay ko. Nasusuportahan niya ako, nagbibili niya yung mga gusto ko. So magdududa pa ba ako na magiging successful kami dito na habang tumatagal is talagang nababago yung buhay namin. Yung mga gamit namin nalagdagan na. So kailangan paniwalaan ko na rin yung pinapakita niya sa akin. So hindi mo sabihin, nakikita ko naman yung pagbabago talaga eh. So yun, talagang dito nag full time na tayo. Bahala na, sinacrifice ko na, sabi ko. Natakot din kasi ako mag-resign kasi sabi ko mawawalan ako ng sahod, mawawalan ako ng kita. That time kasi, may mga time kasi na naisip ko rin mag-resign. Kaso may takot nga talaga ako. Natatakot. Alam ko yung iba na hanggang ngayon hindi nag-resign. Yung takot ko, yun din yung takot nila. Yung takot na mawalan ka ng sasahurin monthly. Kasi dito baka isipin mo, hindi mag-work, baka hindi mo magawa. Wala ka ng sahod monthly. Kasi nakasanay na tayo na safety na tayo, secure na tayo kasi pag empleyado tayo, secure na tayo, na sa sahod tayo tuwing katapusan, di ba? Nasi-secured tayo. So pag nag-resign ako dito, sabi ko, sinur ko muna ba o mag-resign talaga? Sinur ko na dapat si Joe talaga, sabi ko. Ano na, stable na talagang hindi na sa ayaw. Baka mamaya mag-resign ako tapos resign na siya. Bigla mag-quit siya, di pa paano na kami. Magsisimula kami ulit sa umpisa. Yun yung takot ko. Pero nung time na ganito nangyari kay Joe, so yung takot ko na yun, bahala na kung anong mangyayari. Yun, pinost ko talaga mag-resign. Pero nung mag-resign ako na yun, wala. Okay naman eh. Na-provide naman namin eh, na-sustain naman namin yung mga pangailangan namin. No? So yan, sinasamahan ko na si Joe dito. Ito yung bit-bit ko, di ba? 3 basket yan. Sabi ko kung hindi ako kasama ni Joe, paano kaya, ano kayang sistema nito? So hirap na hirap nga ako dito sa MRT kung paano kakasya sa pintuan to. Tapos sa pintuan ng bus. Sabi ko ano na lang pala sistema ni Joe nung time na wala ako. Ganito pala yung hirap na pinagdadaanan niya. Yun know, na-realize ko dito na ang hirap pala. Ayan, ilang basket yan, bit-bit ko. Tapos kung wala ako, si Joe ang gumagawa niyan. No? Imagine yung mentors. Tapos yun, nag full time na tayo. Ayan, ako na tagapadala sa GNT, DHL, ako na taga-process. Hanggang sa si Mentor, nung time na yun na hindi pa ako hindi pa ako nag-join sa IAM Worldwide, nakikita ko si Mentor Edward. Mga tandem yan eh. Mentor Edward, Mentor Naomi, Mentor Joe. Si Mentor Edward sa sa compensation plan, si Joe sa product, Mentor Naomi sa sa testimony. Hanggang sa napapakinggan ko si Mentor Edward, sabi ko, may maitutulong din pala ako kay Joe. Sabi ko, balikan ko kaya yung kay Mentor Ryan na presentation. Sabi ko kay Joe, ganito na lang Joe, magagawin natin. Aaralin ko to, ikaw sa product, ako sa compensation plan. Para sabi ko, matulungan kita. So yun, sa kagustuhan ko tulungan si Joe talaga, inaral ko rin talaga yung pag-present. Yun, para maging dalawa na kami, para simple, tandim na kami dalawa eh. Hindi naman pwedeng wala akong gagawin, tapos parang pinapakain niya lang ako, di ba? Dapat may gawin din akong effort, di ba? Yung makita niya na may ginagawa rin tayo, yung pinaghihirapan ko rin yung kinakain ko, di ba? Wait lang mga mentor, inom lang ang tubig ah. Ay tapos na pala. Ayun mga mentors, yan talagang kaya inaral ko talaga mag-present. Ayan pipresent na tayo online. Tapos offline, nagpipresent na rin tayo. Talagang pinost tayo dito ni Mentor Naomi. Nung time na yun talaga, nung bago ako talagang natawagan niya ako, Mes,
may kakausapin tayo, ikaw magbagsak ng product ha. That time talaga first time ko yun eh. Pero yes mentor ako, nag yes mentor pa rin ako kasi siyempre mother natin yan eh. That time alas 2 magpe-present tayo ha. Ginawa ko nung patay tayo yan, magpe-present. Kinakabahan na ako. Bumili pa ako isang Red Horse noon, sabi ko para mawala yung kaba ko. Tapos pagdating ng alas 2, men, hindi tayo tuloy. Mamayang alas 5 na lang. Sabi ko, yes, mayroon pang chance para mag-practice ulit. Practice na naman ako. Yung labahin ko, iniwanan ko kasi practicing ko kasi takot ako magkamali. Sabi ko, patay tayo, ayaw ko magkamali. Gusto ko perfect. Pagdating ng alas 5, men, atras ulit natin yung oras. Alas 7 na lang daw. Sabi ko, hala, ano natin, sinusubukan yata akong mentor na yung baka way lang to ni mentor na yung para practicing ko yung IBP ah. Parang wala naman yata kaming kakausapin talaga. Parang gusto niya lang practicing ko ah. Practice ulit ako, pinractice ko na lang siya hanggang alas 7. Hanggang sa doon talaga, nakabisado ko talaga yung kay Mentor Ryan. Tapos talagang pinapaulit-ulit ko siya. Sabi nga, kailangan para makabisado mo yung presentation, ulit-ulitin mo sa 10 times. Tapos sumalang ka na. Kasi hindi ka matututo na nakikinig ka lang. Kasi that time kasi mga mentors, nung pinractice ko yung IBP, kabisado ko na siya, pati mga joke ni Mentor Ryan, pati tawa ni Mentor Ryan, pati nga daw ni Mentor Ryan, ubo na, nagaya ko pa eh. Yun mga mentors, pati ubo nagaya ko pa. Kasi kakapakinig ko ng niya. Pero hindi talaga sapat na nakikinig ka lang. Kasi memorize ko siya sa isip. Habang minimemorize ko sa isip, nagpipresent ako sa isip, mabilis, kuhang-kuha ko. Pero nung tinry kong binaboice out ko na siya, nawawala sa isip ko. Nakakalimutan ako. So kailangan pala, bukod sa pinapractice mo siya sa isip, ipapractice mo siya na nilalabas mo yung sounds. Kasi iba pala yung naisip mo sa, confident ka na kasi memorize mo na. Pero pag binoise out mo na siya, nilabas mo na siya, doon pala mga mentors, makakalimutan mo siya. Kaya dapat ma-practice ka rin na sinasabi yung presentation. Kasi para yung bunganga mo, yung mga muscles ng bunganga mo, makapractice din pagbigkas. Doon nagbabago yung sounds nung natin, nung boses. Tapos yung bibig natin, pagkabisado na natin yung presentation, kusa na lang bumubuka yung bibig natin kasi sanay na siya eh. Dati hindi man ako ganito magsalita. Ang salita ko nung dati, nahihiya pa nga ako mapakinggan yung boses ko. Talagang parang Bisaya, parang antigas. Ako, grabe, antigas ng boses ko. No? Parang ang bigat ng mga muscle ko sa bunganga. Na parang hindi ko mabigkas ng maayos yung mga letters. Ngayon, mentors, no? So, that time talagang, kailangan talaga, mag-ano ka. Bukod sa ginagawa mo siya, talagang i-ano mo yung sarili mo. I-evaluate mo ano yung kailangan mong baguhin. Di ba? Kasi makikita mo naman yan eh. Kasi ako kasi as a D kasi ako, tapos ang ang ugali ko, diba, sa DIEC, si ako tsaka D, mahilig ako magmasid. Pinagmamasdan ko sa paligid ko, bago ako magtiwala sa isang tao, pinag-aaralan ko muna siya. Kahit sarili ko pinag-aaralan ko, anong kailangan kong baguhin. Paano ako nahihirapan? Ano bang ginagawa ko? Ba't nahihirapan ako? So doon ko sa ina-analyze kung anong mga kailangan kong baguhin sa sarili ko. Gaya sa hiya, di ba? Sa hiya, dahil mahihain ako, pinupost ko yung sarili ko talaga na minsan nagki-question ako sa mga speaker. Kasi para mawala yung kaba ko. Para masasanay ako na nakikita ako ng mga tao. Ngayon, kung sanay na ako na nakikita nila ako nagsasalita, hindi na ako mahihiya. Kasi, kumbaga, nasanay na ako eh. Kilala ko na sila. Kilala nila ako. So, wala na. Hindi na ako mahiya. Since na, kung hindi ka hindi ka nagsasalita o nagtatanong sa mga speaker, sa mga training natin, so hindi ka nakikilala ng mga tao. Hindi ka nakikilala ng mga mentors natin dito. So ganun, nandun yung hiya mo kasi hindi ka nila kilala, hindi mo sila kilala. Kasi doon tayo nahihiya, di ba? Sasabihin natin, nahihiya ako, hindi ko sila kilala. O, di ba? So ngayon, gawa ka ng ways para makilala ka nila, para hindi ka na nahihiya kasi kilala mo na sila. Di ba? Yung kasi nagiging takot natin eh. Alam niyo mga mentors, yung takot natin pag hindi natin nilabanan, yun at yung pa rin magiging takot natin pagdating ng time. Diba? Kaya kailangan gawa ka ng paraan paano mo lalabanan yung takot mo. Di ba? Kasi diyan, pag nalabanan mo yung takot mo, pag mo yan, na-overcome mo yan, so you will become a different person after that. Di ba? So magbabago ka, doon mababago yung sarili mo. Kaya mga mentors, so pag-aralan nyo kung saan kayo nahihirapan, tapos kung ano yung pinaka-weakness nyo, yung gawa kayo ng paraan para labanan yung weaknesses ninyo. So ayun mga mentors no. So next natin. So ito nag-present tayo dito sa ila Mentor Edward na lugar, ila Mentor Annalyn. Yan dati nung time na estudyante tayo, ako yung tinuturuan ng mga teacher. Ngayon sabi ko sa mga teacher, kayo naman ngayon tuturuan ko. Math tayo ah. Yan. Ayan may mga nag-PN diyan. May mga nag-silver, gold no. Tapos ito
nakakahawak na tayo ng malaking pera. Dati ang hinahawakan ko lang, pinakamalaki na 10,000. Ayan, milyon na hinahawakan ko yan. Di ba? Hindi naman masama mag-picture sa pera kasi magiging proof din kasi yan eh. Kasi may mga tao kasi na takot magpadala ng pera kasi baka iskamin sila. So ayan, pakita mo yan. So para makita nila na hindi kami scam, ayan, hindi lang 45,000 ang nahahawakan namin. Pero hindi na, safe naman sa amin yan eh. Wala pa naman nagreklamo na nang wala yung pera nila eh. Di ba? So isa to sa mga proof kasi na para pagkatiwalaan ka rin na ipadala yung pera nila kasi alam nila na nakakahawak ka ng mas malaki pang pera. Yun yung purpose mentors ng kaya nagpipicture tayo sa pera. Hindi naman sa para ipagmayabang, di ba? Para mayroon tayong proof, tapos para to inspire, para ma-inspire natin yung iba na dito talaga, mahawakan rin nila yan kapag nag-join sila dito sa I Am Worldwide. Di ba? So, ayan o, magsisinungaling pa ba yan? May picture na. Di ba? And next, ito no, expose yourself or associate, di ba? So dito talaga i-expose ko yung sarili ko sa mga mentors para mas ma-adapt ko talaga yung mga mindset nila para mawala yung hiya ko. Even sa offline, yun din kasi nagiging hiya natin dahil hindi natin sila kilala. Pero pag once na silang lahat is kilala na natin, mawala yung hiya natin na mag-present sa harapan nila kasi kilala natin sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaya tayo nahihiya kasi wala tayong confidence dahil hindi natin kakilala yung mga kinakausap natin, yung nasa paligid natin hindi natin kilala. So dapat kilalanin natin sila para hindi na tayo nahihiya. Tapos aralin natin yung negosyo, di ba? Kasi talaga lahat talaga ng bagay is uh, kaya naman pag-aralan eh, di ba? So dapat nating aralan talaga 'yan para maging confident din tayo. Kasi doon tayo karamihan kasi talaga walang confident dahil kulang sila kulang sila sa knowledge. Knowledge kasi ang importante. Sabi nga, knowledge boosts your confidence. Diba? Kailangan talaga aralin natin yung negosyo para kahit anong sa atin, kahit anong itanong sa atin ng client natin, so kaya natin silang sagutin, hindi tayo natatakot, confident na tayong sagutin sila. Dahil alam natin, di ba? Inaral natin. Yun mga mentors no, so aralin natin no. So maganda talaga lahat ng bagay kaya natin gawin basta aralin natin yung business. So nag-aral din naman tayo, di ba? Ba't di natin gawin dito? Dito pangarap yung inaaral natin. Doon nga nag-aral nga tayo para lang sa pagiging empleyado, di ba? Ito nga rin sinasabi ko sa kapatid ko, mga ate ko, di ba, na nahihirapan din. Sabi ko, ate, nag-aral ka ng nursing. Tapos ka, 2 years nursing. Para saan ba yung pinag-aralan mo ng nursing? Para lang ba maging housewife, diba? Sayang naman yung pinag-aralan mo kung magiging housewife ka lang din. Diba? Gamitin mo dito. Kasi may purpose si Lord kung bakit nagtapos ka ng pag-aaral. Kasi pwedeng magamit man dito eh. Pwedeng dito lumabas yung potential mo. Diba? Kaysa nasa bahay ka lang, nagluluto, naglalaba. Diba? Sayang naman yung pinag-aralan mo. Doon lang mapupunta sa paglalaba, sa pagluluto, sa paglilinis. Diba? So may reason talaga. So malamang hindi niya lang nakikita kasi nagtatago siya sa comfort zone. Sabi nga, labas kayo sa inyong box, diba? Para makita nyo yung potential. Kasi alam ko, lahat tayo dito is marami pang kayang gawin basta ilabas natin yung yung potential natin. Malalabas yun dito sa iMode Bright kapag nagpa-push ka sa mga mentors natin. Ayan mga mentors. So next ito no, from sa nung nag full time na tayo no. Ayan, lumaki na yung ating sales, di ba? Yung business natin lumalaki na. Yung dating palima-limang box, dalawa, tatlo, isa. Ayan, ganyan na, bultuhan na. Grabe no. Yan yung patunay talagang habang tumatagal dito sa iMode Bright is lalaki ka. Hindi dito habang tumatagal is mawawala o malulugi. Hindi habang tumatagal ka dito, palaki ng palaki yung organisasyon mo. Kasi araw-araw nag-i-invite ka eh. So saan pupunta yun? Wala kang choice pa. Lalaki talaga. Di ba? Ito nga yung sabi ni Mentor Ryan sa akin na mens, kailangan ka na ni Joe. Di ba? Sila Mentor Edward, Mentor Laila, hindi na mawawala yan. Sila Mentor Elsa. Maraming ibang mawawala pero yung tatlo na yan hindi na mawawala yan. Yes. Hanggang sa dumating na sila Mentor Marie Chris and maraming dumating kasi that time na yung talaga sila Mentor Edward, Mentor Elsa, Mentor Laila, sila talaga yung mga talagang nauna dito. Ayan, lumaki na yung natin yung sales no. Ang dami ng order no. Ayan no, tingnan mo naman sa atin lang to lahat, mga mentors. Team Lions Believer no. Grabe. That time no, pinagdudahan ko pa si Joe. Pero ito pinatunayan niya sa akin dahil sa pagninegative ko sa kanya, yon pinatunayan niya. So ako,
mapagtanggap naman ako ng pagkatalo eh. Marunong naman ako tumanggap eh. Talo ako, di ba? Napajoin pa niya ako. Ha? Dalawang ibon sa isang putok. Bukod sa napanigative niya na ako, ay napanigative, sorry. Napapositive niya na ako, nasama pa niya ako, no? So ayan mga mentors, no, yung dating pangarap ko lang noon, ito na, nangyayari na. Ngayon buo na kami, nadagdagan pa kami. Nung time kasi, ba't naging 12 years old na anak namin na to, panganay. Yung bunso is 1 year old, ay 1 year old, ano pa lang, 3 months. So ang layo na agwat, no, 12 years. Ba't nga ba? So alam mo kasi yung time na yun, mga mentors, natakot na kasi akong sundan. Kasi sobrang hirap na ng pinagdaanan namin sa panganay namin. Ayoko nang dagdagan pa kasi alam ko mahihirapan kami ulit. Kasi pag binuntis ko ulit si Joe, alam yung mangyayari. Pag binuntis ko siya, magli-leave siya. Pag nag-leave siya, wala siyang trabaho. Wala ko siyang sasahurin. Mag-isa na naman ako magtatrabaho. Di ba? Kukulangin na naman kami. Kaya that time talaga, at talagang sinacrifice ko na talagang hindi siya buntisin talaga. Kahit pa yung pangailangan ng lalaki na ano, talagang sinacrifice ko. Di baling mahirapan ako na walang ano. Basta wag lang kaming mahirapan sa buhay no, na dadanasin pa ng anak namin. Pero nung nandito na kami sa I Am Worldwide, yun, pwede na dagdagan. Kaya naman eh. Yeah? O, hindi naman pumapasok si Joe, nasa bahay lang naman kami. Tapos, nasusustain naman yung pangailangan namin dahil nasa I Am Worldwide na kami. Kaya yun, nadagdagan na. Wala na akong takot dito, nadagdagan. Kasi, kaya na eh. Kaya nang suportahan eh. Di ba? So, ayan, kasama ko na sila, yung anak namin na panganay, na sama na namin dito. So, dati yung pangarap lang namin, ngayon natupad na akala nga namin, doon na lalaki si Enzo sa ano eh, sa probinsya, sa lula ko. Pero dahil nasa I Am Worldwide na kami, nakuha na namin sila. Ito, kompleto na kami. So happy na kami, 'di ba? Tapos monthly naghahanda pa kami. Nung time na dati nga yearly hindi kami nakakahanda eh, 'di ba? Ito ano, monthly naghahanda kami. Si Enzo, nabinyagan yan, 11 years old. Opo, kasi wala kaming pampabinyag eh. Wala akong pampabinyag. Kahit nga pampakasal, wala ako. Kaya hindi kami nagpapakasal dahil wala akong pampakasal eh. Sa anak ko, wala akong pampabinyag. Napabinyagan lang siya, nasa I Am Worldwide na kami. Diba? Kaya dinahilan ko na lang yung mag-iglesia na lang si Enzo para walang binyag. Yun. Kaya mag-iglesia siya para wala nang binyag-binyag. Gastos pa kasi yung binyag eh. Yan mga mentos. Pero dito, magpapabinyag na kami kay baby. Yan, tsanggol pa lang, mabibinyagan na. Kasi may pampabinyag na eh. Nasa I Am Worldwide na tayo eh. Diba? Grabe, sobrang baguhan talaga ng pangarap dito, no? Dahil hindi ko ma-imagine, kaya hindi ko mapigilan sarili ko na mag-post talaga dahil gusto ko lang ipakita sa iba na ang laki na ng pinagbago namin dito sa I Am Worldwide. Gusto ko rin kasi makita ng mga kapatid ko kung ano yung pagbabago ko na nandito ko sa I Am Worldwide. Kaso kulang pa eh. Ang dami ko lang napakita sa kanila pero parang kulang pa rin kasi hindi pa sila nagkukusa na, kuya, paano mo ba ginagawa? Gusto ko rin. Parang kulang pa yung pinapakita ko. Hindi pa ba nila nakikita na ang laki na ng pinagbago namin compare dati na laging nangungutang sa kanila. Ngayon kami na nagpapautang sa kanila. Hindi pa ba sila namumulat na maganda gawin din nila yung ginagawa ko? Sabi ko nga sa kanila eh, kung maililipat ko lang sa inyo yung mata ko para makita nyo rin kung ano yung nakikita ko. Kung ano nakikita ko dito sa I'm Worldwide, kung ano yung nabibisyon ko na pwedeng mangyari sa akin. Kasi may mga kapatid ako na minimber ko dito eh. Yun nga pinupost ko na mag-join din dito kasi sabi ko, kapatid, sabi ko, ang dami sa labas na gustong mag-join sa I Am Worldwide. Kaso wala silang pang-join. Ikaw na nandito ka na, so i-grab mo na yung opportunity na pwedeng mabago yung buhay mo. Kasi naniniwala ako na kaya mo rin to eh. Kasi yung iba nga dito marami na nakagawa. Maraming, meron dito, tambay, housewife, ah, ano pa ba, truck driver, PWD, senior, sila nga kaya nila. What if pa ikaw? Sabi ko, kaya lagi kong pinupost din mga kapatid ko kasi sabi ko, ayaw ko na ako lang yung makaranas ng ganito. Gusto ko sila maranasan din nila kung ano yung nangyayari sa akin, kung ano yung nararanasan ko. Lalo na yung mga kapatid ko na medyo naghihirap din. Gusto ko makaahon din sila sa hirap. Yun nga ang gusto ko talaga dito, maging successful para sila madala ko rin dito talaga. Gusto, para ayaw ko kasi nasawa na ako kakasalita eh. Gusto ko kasi yung resulta ko na yung magpakita sa kanila, yung magsabi sa kanila. No? Kasi pag sinasabi ko lang, parang hindi sila naniniwala kasi umuoo lang sila. Pero kung darating ang araw, lalapit sila. Tapos gusto ko naman ipakita sa mga kasamahan ko dati, na mga inoperang ko din na hindi nag-join, na ito, na nabago na yung buhay namin.
na itong nangyayari sa akin, ito yung opportunity na inaalok ko sa inyo that time na tinanggihan ninyo kasi hindi kayo naniwala. Ngayon, pag nag-join sila sa akin, gusto nila, sasabihin ko sa kanila na kung sumabay ka na lang sana sa akin, di sana parehas na tayo. Yeah. Ganun, yung mga post ko na about sa kung anong nabibili ko, ipakita ko lang sa mga kakilala ko na malaki na yung nagbago sa akin na nabibili ko na yung gusto ko, di ba? Nung dati, ang damit ko nung dati, binibili ko lang noon, ah, ukay-ukay, pantalon, ukay-ukay. Kaya sabi ko kay Jo, okay na yan. Basta importante, malinis yung suot mo. Hindi naman nila makikita yan. Ang makakita lang naman yan ng value niyan is yung talagang mayayaman. Eh, sabi ko, ang surrounding naman natin, mahihirap naman. Hindi naman nila ma-appreciate ko ano yung suot mo. Di ba? Basta maayos naman yung pananamit mo. Hindi na importante sa akin yung value. Importante lang is may masuot. Yun yung ano ko dati. Kasi puro tayo pagtitipid eh. Yun nga, sabi ko nga, kontento na ako sa kung anong meron ako. Kaya talaga hindi na ako naghangad pa. Which is wag yung gagayahin yun ha. So mangarap tayo lagi ng mangarap. Kasi dito kaya, lalo na dito tayo kay Worldwide, kaya niyang ibigay yon. So ito no, ito na yung mga na-achieve ko dito. So maliit pa to kumpara sa iba. Pero proud na ako na nakuha ko to. Ibig sabihin, ito na rin yung in-income ko. No? So malaking bagay na to sa akin, 24,500. Di ba? Ilang buwan ko na yan. 2 months ko na yan dito sa factory. No? Ayan, 60,000. Nag-just for you na tayo. So totoo talaga. Totoo yung mga pabonus na i-amount wine. So kailangan i-maximize mo talaga. Tama? Lalo na kung higher package ka, so maganda, maximize mo, huwag mo sayangin. Pwede mong kunin yan sa loob ng isang buwan. Pwede mong mahit yan ng kahit 2 times, 3 times. Depende sa'yo. So ayan, nahit na rin natin. Nasa ano tayo, 100k circle, no? So, sunod yan, 500 circle na. So tingnan ko lang kung gising pa kayo kasi parang lumalaylo na yung sound effect ko ah. Tingnan ko nga kung may mga comment naman dito. So hindi kasi tayo sanay na ano yung nag-expect tapos tumitingin sa mga comment. Ayun, congrats. Diyan pala si Mentor Luz. So, ayun no. So next natin. So dito no, isa rin to sa mga talagang nakita ko na pwede magbigay sa akin ng mga pangarap ko. Ito pang retirement plan talaga to eh. Ito yung uni-label na tinatawag natin dito. So totoo talaga na habang tumatagal is lumalaki yung organisasyon mo. Kasi tingnan nyo dito mga mentors. January 2003. So bago pa lang ako dito, ilang months pa lang ako dito. Pero meron na tayong uni-label commission, 75 pesos. Di ba? Tapos dito, nung last month, ang uni-label natin is 908. So ibig sabihin, nadadagdagan siya. Ibig sabihin, nadadagdagan din yung leaders mo. So dito, ngayong month, so mayroon tayong, ay hindi, last month pala to. October, August. August mga mentors. Ayan, 1,385. So ibig sabihin, lumalaki na rin yung organization ko. So paano ba nakukuha yung uni-label natin? Kasi ito mga mentors, rebates to eh. May nakukuha tayong rebates sa product natin. So alam niyo po ba yung mga mentors? So magtanong na ako dito. So usapang mat naman tayo, no? So kasi mentors, pag bumili ka dito ng product, pag bumili ka ng Emerald Wide, sa tuwing bibili ka ng product, mayroon kang rebates na 1%. Yung 1% natin is equivalent to 5 pesos. Tapos ang kagandahan dito, bukod sa may rebates ka, pag nagkaroon ka ng team under mo, lahat ng binibili nila, magkakaroon ka rin. May rebates ka doon na 5 pesos per box. So ngayon, ang question ko mga mentors, halimbawa, yung isang leaders mo is bumili ng 3 box. Siyempre, bibili ang 3 box, wala kang choice eh. Per month, bibili yan. Kasi siyempre, nag-maintenance sila ng produkto natin. Sabihin natin 3 box yung binili nila. Kung yung isang tao mo, mentors, is bumili siya ng 3 box sa'yo. So, magkano yung kikitain mo doon sa 3 box na yon? Patype nga po kung magkano pag 3 box. Magkano commission mo doon sa uni-label natin. Tingnan natin kung may nakakaalam. Ayan, si Mentor Nora, no? Galing, bago pa lang to, 15 pesos, no? Ang bilis sumagot, no? Pag-usapang pera talaga, ang bilis ni Mentor Nora. Ayan. So, joke lang po, kidding aside, no? Yun, tama po. 15 pesos po kasi may 1 points ka po per box may 1 points ka po. So yung 1 points po is equivalent po to 5 pesos. So kung 3 box yung bibilihin ng leaders mo, meron ka sa kanyang 15 pesos.
paano po kung mas marami yung leaders mo, di ba? So next natin dito, ito po kasi yung pinatawag natin dito mga mentors na pang ano kasi itong mga mentors eh, ah, pang retirement talaga income. Kasi may rebates ka dito makukuha bawat bili nila. So may rebates dito makuha. So lahat ng distributor mo mga mentors, lahat sila iinom ng produkto. So wala kang choice kahit kahit hindi sila mag-repair ng client. So iinom sila ng produkto. Kasi kailangan natin yan eh. Kailangan nila yan. So may 3 box sila tapos may 1 point ka doon na rebate sa per box. So equivalent to 5 pesos 'yon, no. So imagine mo mga mentors, no. Imagine mo dati nagre-repair ka rin naman ng mga produkto sa grocery, di ba? Nire-repair mo yung mga kaibigan mo na ito magandang bilhin, ito maganda to, ito nagpapaganda sa akin. So di ba sa mga grocery nagre-repair ka doon, pero wala ka namang nakukuhang rebates kapag gumamit sila o yung buong pamilya nila gumamit, wala kang rebates na makukuha. So ito, no, ikwento ko yung dito sa IM Worldwide, ikwento mo lang yung produkto natin, ikwento mo yung benefits. So gumamit sila, buong pamilya gumamit. So meron kang rebates na makukuha. So imagine mo na lang, no, mga mentors, worst case scenario, di ba? So 10K, 10,000 yung napamember mo within 5 years. Sa loob ng 5 years, sabihin natin yung 5 years, meron kang 10,000 na leaders, di ba? Kada isang buwan, bumibili sila ng 1 box. So meron ka doon monthly ng passive income na 50,000 monthly. Grabe, no? Ayan ang 50,000, bumibili sila. Pero what if naman, yung 10,000 active user mo is binibili nila is ano, 10,000 active user, ay 1 box lang pala dito mga mentors, no? Yung 10,000 user mo, bumili ng 1 box, so 5 pesos isang box, meron kang 50,000 monthly. Pero dito, yung active user mo mga mentors, 10,000 sila, sa loob ng uh, sa loob ng 5 years, naka 10,000 kang active user. So bumili sila ng 3 box, may 15 pesos ka doon. So meron kang 150,000 monthly, di ba? So kapag 6 box naman yung binili nila, times natin sa 30, meron kang 300,000 monthly. Grabe passive income, no? So mangyayari lang yan mga mentors, makukuha nyo lang yan kapag nagme-maintain kayo. Kaya ugaliin po natin mga mentors na dapat every first week of the month is make sure natin na nakakapag-maintenance tayo ng 3 box para makukuha natin yung rebates. Kasi once na hindi tayo nag-maintain ng first week of the month, lahat ng binibili ng mga distributor natin, ng under natin, mga leader natin, lahat ng binibili nila, yung rebates nun, hindi mo makukuha. Kasi bakit? Kasi sila nga nagme-maintain eh. Ikaw pa kaya? Dapat mag-maintain ka rin para makuha mo yung rebates. Di ba? Para yung lahat ng under mo pababa, lahat ng binibili nila is pumasok sa account mo, maging pera, kailangan nagme-maintain ka. Tandaan nyo pa yung mga mentors, first week of the month. So mas maganda para mas maaga, dapat mga 30 pa lang, ngayong 30 pa lang ng September, makapagpadala na kayo ng pang-maintenance para auno pa lang, maipasok na natin. Mai-maintain na natin siya. Kasi sobrang sayang yan mga mentors. Kung sa 10,000 yan, grabe oh, 10,000 yung active leaders mo. Hindi mo to yung 10,000 na itong sinasabi ko, hindi mo po yan direct. Kumbaga, siyempre, yung direct mo, may direct kang 100. Tapos yung 100 nakapag-direct din, tapos nakapag-direct. So umabot ng 10,000 yung active user, yung gumagamit, di ba? So umabot sila ng 10,000. So kung bibili sila ng 6 box kasi mas maganda kasi kung 6 box eh. Kwento ko mamaya kung bakit kailangan 6 box. So pag 6 box binili nila, ayan no, para kang pensyonado dito, 300,000 monthly. Di ba? Alam niyo ba mga mentors, ang ating top 1 is 100,000 member na. Di ba? So imagine mo yun, no? So yung 100,000 member mo is bumibili sa'yo ng bumibili sa'yo. So may ano ka, 15 pesos 15 pesos ka sa tatlo. So close to 1 million na yan mga mentors monthly. So nangyayari po yan mga mentors. Ito po yung mga taong talagang million na yung kinikita sa Unilevel. Di ba? Close to 1 million na yung ating top mentor na yan. Pero ngayon, ayan, 10 million Unilever na, no? Unilevel. Di ba? Nangyayari po yan sa kanila mga mentors. Ito na po lahat yung mga kumita ng million sa Unilevel natin. So ang dami na, di ba? So kada inom mo ng produkto, so meron kang rebates doon. So walang choice, no? Kahit darating yung time kasi na siyempre inaasikaso mo na yung mga team mo, yung organization mo. So wala ka nang time mag-direct, pero
kikita ka sa uni-level. Kahit hindi yung downline mo, hindi ka mag-direct, yung downline mo hindi mag-direct, kikita ka sa uni-level. Kaya ito talaga yung pang-retirement plan na kahit wala ka nang ginagawa is nag-i-income ka dahil sa uni-level, sa binibili nila. Kalain mo, no? 5 pesos lang, no? Pero dahil marami sila, ang laki. Okay? So, bakit nga ba 6 bucks yung sinabi ko sa kanina mga mentors? So, actually, 3 bucks lang dapat yun, di ba, sa uni-level para makuha mo yung mga rebates. Pero gawin nyo na po silang 6 bucks mga mentor kasi ito po meron tayong tinatawag na Project 001, di ba? Ito naman mga mentors, wala kang gagawin. So, bibili ka lang ng 6 bucks. Pwede kang maging milyonaryo dito. Okay? Kasi meron tayo ditong Paracol si I Am Worldwide. So, yung 10% na kinikita ng I Am Worldwide, so napupunta sa Project 001 Fund. Di ba? Pinamimigay niya sa atin, sa mga distributor. Di ba? Sobrang generous, tama? Kasi imbis na sa kanya na, pinamimigay niya pa sa atin. So, kailangan dyan mga mentors, bibili ka lang ng minimum na 6 bucks. Kasi yung 3 bucks sa pag-maintain ng ating account, yung 3 bucks para sa Project 001. Kaya maganda ilan? 6 bucks po. Di ba? So 6 bucks, no? So mayroon ka dyan, 30 pesos. Eh kung malaki yung team mo, so magkano yung 30 pesos na yun, di ba? So walang choice. Siyempre, iba gustong manalo rin sa Project 001, yung iba gustong makuha yung unit level, bibili sila talaga ng 6 bucks. Walang choice. Okay? Kailangan po, take note, first week of the month. So kailangan 1 pizza 1 to pizza 7. Huwag na natin paabutin doon para hindi mabulilyaso. Kasi mayroon tayong mga hindi inaasahan na pangyayari. So kung magpapadala tayo sa deadline na, baka hindi pa makapasok. So importante kasi na first week of the month. So dapat mga 30 pa lang, padala nyo na yung pang maintenance. No, mga mentors? So possible yan, no? Possible pa after a year, no? So lumaki pa po yung mga pinamimigay na I Am Worldwide, no? Baka umabot na ng 2 million yan. So baka umabot pa ng 3 million yan. Kasi habang tumatagal is lumalaki tayo. 'Di ba? Ang gagawin mo lang is bibili ka lang ng 6 bucks. Okay, 'di ba? So, wala namang sayang kasi ginagamit mo naman siya. Mini-maintenance mo siya, 'di ba? So 6 bucks po. What if pa kung marami yung binibili, no? Nagre-order ng marami. So magkano yung magiging ano mo doon? Rebates, 'di ba? Si Joe nga, nakita ko kay Joe yung uni-label niya, grabe. 12,000 monthly. Uni-label lang 'yon, mga mentors. Walang effort, 'di ba? So samantalang sa factory, pag i-effortan mo siya ng ano yun, 1 month na yun, 1 month na sahod na rin yun sa factory. Kasi ang kinsenas ko sa factory is 6,000 pesos lang po, mga mentors. So yun po yung pinagkakasya namin dati. Pero ngayon, unilabel na lang ni Joe. Plus meron din akong unilabel, di ba? Sa unilabel pa lang, wala pa yung mga sales match. So yun mga mentors, no? Importante po. Take note ha, sa mga bago, lalo sa mga bago, kailangan avail po tayo ng 6 bucks per week of the month para makasali tayo sa Project 001 and ma-maintain yung account natin na active para yung binibili ng mga leaders natin bababa is nakukuha natin. Kasi pag hindi tayo nag-maintenance ng 6 bucks, so yung binibili nila, yung rebates, hindi natin makukuha yon. Sayang mga mentors. So, gets po? So, yun, no? Siningit ko lang po yan, no? Sa kwento ko kasi importante po kasi yan, eh. Kasi baka iba hindi pa alam yung unilevel, no? Para malaman na nila. So ayan, end na pala tayo, no? So iwanan ko lang po kayo ng napakagandang verse, no? So ayan, for I know the plans that I have for you, say the Lord's plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So isa ito sa paborito kong verse. Ito yung verse ng ating team, no? Ng Team Lions Believer. Yan, kapasalamat din ako sa ating mother team na Conqueror, no? Na-invite tayo dito sa ganito. Na ano pala, na-skid tayo. Hindi pala na-invite. Sorry. Feeling ko ano na ako, no? Na-invite, no? So yun, no? Ulitin ko, no? For I know the plans that I have for you, say the Lord's plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So everything's happened for a reason, no, mga mentors. It's not an accident na nakita mo tong opportunity na to. So baka ito na yung matagal mo nang hinahanap, di ba? Ito na yung answer prayer mo. So you only need to do is to grab the opportunity. Okay, so with that, I am Mark Daniel Idanan and I am Worldwide. Balik po sa yung mentor. Okay, thank you, Mentor Mark. Ganda naman talaga ng training
natin, no? Nakakaluha pa yung kwento mo. Masyadong ramdamin. Okay, mga mentor, meron po ba tayong mga question kay Mentor Mark or takeaway sa kanyang learning? Hands up lang po. Yung mga gustong magtanong. Picture po muna. Picture na po muna. Okay. Okay. Sino pong kukuha kayo po, Mens Edward? Yes po. Kung dali lang po ha. Okay. Pagsamahin ko po kayo ni Mentor Mark para mayroon pong activity. Okay. Dali lang po ha. Isama kita sa spotlight. Mentor Mark, nasaan ka na yun? Spotlight for everyone. Yan. Hindi ka pala naka-spotlight, no? Ngayon ka Ako na. po, hindi po. Ikaw na muna, Mentor Mark. Nauna ka na. Ayan. Okay. 1, 2, 3, smile. And then, sama kita, Mentor Carmen. Okay. Add spotlight. Ayan, kay pong dalawa. B-sign. Okay. Okay. 1, 2, 3, smile. And then, gallery review po naman tayo. Nakakatawa, no? Ilan na ba tayo? Hindi ko makita. Kami po, 60. 60 yan. Talaga hindi na tayo bumaba sa 50. So, yan na yung blessing na talaga araw-araw. Sa mga pwede pong mag-open cam, Ayan, maganda. Lahat sa first page, saka open cam. B-sign po, everyone. 1, 2, 3, smile. And then, second page. Actually, 3 pages pala tayo. Ayan, sa mga pwede pang mag-open cam, habol po. Habol. Ayan, may nag-aayos po ng buhok. Yan. Thank you. 1, 2, 3, smile. And then, third page po. Ayan, dito po. Ayan, may naka-open cam pa rin sa third page. So, B-sign po. Yung sa mga naka-off cam, smile pa rin po ang B-sign. Salamat. 1, 2, 3, smile. Ayan, balik po sa inyo, Mentor Carmen. Opo, mga Mens. Meron po ba tayong question kay Mentor Mark or yung gusto pong hands up na lang po or... Mauna na po ako, pwede po. Sige po, sige po. Baka wala pang gusto magtanong dahil very inspiring talaga eh. Very inspiring talaga ang istorya ng ating Mentor Mark. Alam niyo naman na sabi nga niya talagang sa umpisa na nakita ko talaga yung istorya ng buhay ng mag-asawang yan. Sa ups and downs, nadukutan, nanakawan, nag-away. Tama ba, Mentor Mark? Diba? Na ano natin, nasubaybayan natin ang buhay ng mag-asawang yan. Yung talagang dadating yung time na pati ako talagang tawag doon yung nakikiiyak na rin ako sa kanila kasi bakit? Sa dami ng pinagdadaanan. Pero sabi nga ni Mentor Johnny noon, Kuya, alam ko naman kung saan ako pupunta eh. So diretso lang. Kahit anong problema yan, sige sugod. Ang kagandahan, natangay niya yung asawa niya. Ngayon, Mentor Mark, ang tanong ko, lalo na doon sa pang Miss Universe ng tanong ko ha, kaya maghanda ka. So, ang pinaka-tanong ko is, na naalala mo nung time na talagang yung pinakamababa ng part ng buhay niyo, Mentor Jonelyn, ikaw, na talagang, kumbaga parang kahit ka saan ka tumingin, negative. Taas, baba, kaliwa, kanan, harap, likod, negative. Pero ngayon, kung babalikan mo yung part na yun, ano yung po pwede mong mai-advise doon sa iba dito na nanonood sa Zoom natin na ano lang yung po pwede na gawin nila para magpatuloy kasi kita naman talaga yung success sa inyong mag-asawa eh, yung napagsama-sama mo yung buong pamilya mo, isa na yun, ang ganda-ganda nung yung pagkakataon na yun. So yung pinaka is ano yung may advice mo doon sa mga nahihirapan? Kasi kung ikukumpara sa hirap ninyo, sa na hirap nila, alam ko na mas malalim yun sa inyo. Pero ano yung advice mo sa mga taong nahihirapan kaya sa I Am Worldwide? So ayun, napakagandang question, no? Ano masasabi ko sa mga taong nahihirapan? Tapos yun dun sa mga negative, di ba? Kasi mga mentors, ako nung time na yon, naging negative kasi ako. Depende kasi sa surrounding na kung saan ka anong nakapaligid sa yung tao.
Yung kasi na-adapt mo eh. So ngayon, kung may mga ganong kayong taong kilala, so mas maganda na expose mo sila o i-associate mo sila sa mga tao na positive mindset. Di ba? Para mabago yung mind nila. Doon naman sa mga nahihirapan o sa pinanghihinaan, kasi ako that time, hanggang ngayon, nahihirapan naman ako eh. Pag nahihirapan ka mga mentors, nasa tamang, ano ka, nasa tamang proseso ka. Dumadaan ka ng proseso. Kasi natural yung nahihirapan ka. So, wala naman ditong hindi nahihirapan, di ba? Kung hindi ka nahihirapan, baka hindi mo ginagawa ng tama yung negosyo. Baka hindi ka nagtutok, baka hindi ka nag-invite. Baka hindi mo talaga ginagawa si I Am Worldwide, kaya hindi ka nahihirapan. So, nahihirapan ka, ibig sabihin, ginagawa mo talaga yung trabaho mo. Ginagawa mo yung part dito kay I Am Worldwide. So, ginagawa mo ng tama yung negosyo. So, nasa tamang proseso ka. So, nahihirapan ka, okay yan, tuloy mo lang. Kasi alam mo mga mentors, lahat naman nahihirapan. Kahit nung time naman na wala tayo sa IM Worldwide, nahihirapan din naman tayo sa trabaho natin, may mga problema rin tayo. So dito nahihirapan tayo, so pili ka. Pili ka saan mo gustong mahirapan. Dito na pangarap mo tinatrabaho mo, o doon ka mahirapan sa labas na pangarap ng boss mo yung tinatrabaho mo. So dito na ako mga mentors, sa pangarap ko yung tinatrabaho ko. Mas okay mahirapan ako dito, at least para sa business ko, para sa pangarap ko. And kung nahihirapan ka mga mentors, tandaan mo, walang taong hindi nahirapan. Even mga successful na tao dito sa IM Worldwide, mga nauna, nahirapan din sila. Pinagdaanan nila yan. Kahit sa labas mga mentors, mga successful na tao sa labas, dumaan din naman sila ng mga struggle. Pero hindi po nila yon pinukusan. Hindi sila nag-focus doon. For them na doon na lang sila mag-stay. So mas ginawa po nila yung, mas ginawa nila yung, mas, so hindi sila nag-stay doon. Mas ginawa nila yung ano, para ma-motivate sila. Di ba? At doon, sorry mga mentors, wala tayo. So, mas ginawa po nila yung ano, anong tawag doon? Motivation. At yun ang nag-propel sa kanila para maabot nila kung nasan man sila ngayon. So kung malalampasan mo yung mga mentors, sabi ko nga, you will become a different person after that. So kung nahihirapan ka, tingnan mo lang din kung paano ka nagsimula noon, nung una. And isa lang po ang sigurado ko, malayo ka na kung paano ka nagsimula noon. So ngayon, kung alam mong malayo ka na, ba't ka pahihinto, di ba? Tuloy-tuloy mo lang yan. Ituloy mo lang kasi balang araw gusto naman namin marinig kung paano ka naging successful at paano nakatulong si I Am Worldwide sa success mo. So wag kang hihinto kasi itetest ka talaga dito. So pag huminto ka, doon lang matatapos yung laban. Di ba? So tuloy-tuloy lang kasi sa labas, maraming tao na gusto rin makapasok dito sa I Am Worldwide pero wala silang pang-pamember nga, yung sabi ko kanina. So ngayon nandito ka na, ibigay mo na lahat, itudo mo na para mabigay din natin sa family natin yung deserve nilang buhay. So wag tayong titigil, tuloy-tuloy lang tayo mga mentors. So marami nang patunay niya na yung mga tumitigil talaga is na nawawala. Yun yung nagpe-feel dito. So ituloy mo yan para, kasi alam yung mga mentors, makukuha nyo kung ano yung nakuha ng mga nasa taas. Kasi sinusundan natin sila eh. Kung ano yung pinagdaanan nila, daanan na lang din natin. So yung hirap na pinagdadaanan natin, dinaanan din nila yan. So basta ang susi lang dito is huwag kang titigil. Di ba? Kahit anong hirap, huwag kang titigil. Yun lang po mga Mentor Ed. Yung huwag kang tumigil sa ano, ginagawa mo. Salamat. Nasagot po ba, Mentor? Yes. Yeah, next daw po si Mentor Sheila. Meron daw po siyang question. Sheila, sabi niya. Ayan. Si Mentor Sheila daw po. Marie? Sheila Marie? Unmute, Mentor Sheila. Saan ka ba? Unmute. Stop mute. Unmute po, Mentor Sheila. Si Mentor Sheila daw po. Ayan, yan. Okay. Ay, ang tanong ko lang po kasi doon kanina yung sa Project 001, hanggang kailan po yung Project 001 po? Yun lang po. Actually, mens, ang Project 001 po, so ginaganap po sa tuwing anniversary. So basta ang Project 001 natin, monthly siya. So pag nag-maintain ka ngayong buwan, pero dapat first week of the month. Pag nag-maintain ka ngayong buwan, ang buwan ngayon, September, kasama ka sa rapport ng Project 001 ng month of September. So maganda, monthly mag-maintenance ka first week of the month para lahat ng month is kasala ka sa
raffle ng Project 001. Lalo na ngayong August, ang laki ng August. Baka ilang milyon yung pamamigay. So dapat nagme-maintain tayo monthly para tayo sa Project 001. Dapat 6 bucks, no? Kasi pag 3 bucks hindi ka kasama sa Project 001. 6 bucks para kasama ka. Kasi pag 3 bucks lang, dun lang yun sa pag-maintain ng active ng account mo para makuha mo rin yung unilevel natin. So gawin mo siyang 6 bucks para automatic kasama ka sa Project 001. Kasi hindi po pwedeng 3 bucks na sasabihin mo, 3 bucks lang po sa Project 001 lang po yan, no? Hindi po pwede yun. Kailangan 6 bucks para kasama ka sa Project 001 para maging qualify po tayo. Yun po kasi yung requirements natin. Okay po. Nasagot po ba, Mens? O may question Salamat pa po? po. Salamat po. Ano natin? Bali, minimum 6 po yun. Kumbaga, kung sakali po ay mag-order ka more than 6, parang, Pwede na, hindi ko pa. Opo. Pag more sorry. than 6, pag mas marami sa 6, mas maganda. Pasok na, automatic pasok yun. Tapos, may rebates ka doon. Kung halimbawa, 10 bucks, so, yun sa 6, di ba? Mas malaki sa 6. Pag 10 bucks naman, kasama ka na sa Project 001, active pa yung account mo, plus, meron kang 10 times 5, 50, no? So, meron kang 50 pesos na rebates. Di ba? Makukuha mo yun. Okay po, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa question. Follow-up question, Mentor. Sabi nga sa Project 001, sabi mo is monthly. How can we know that na raffle and saan ba nila nilalagay yung sinong winners? Every month. Sabi mo every month yung Project 001. Buuhan na po yun, Mens. Buo po siyang ira-raffle every Event. every anniversary. Every months. Opo. Pero nung nakalaang nung event nung nakaraan, ni-raffle din yung Project 001 eh. So ngayon, Okay. yung hindi pa nara-raffle naman, halimbawa June, July, August, September, October, November, so ay October, no? October ang natin eh. Yung 5 months na yun, yung ira-raffle. Sasabihin nila, Project 001 ng gantong month, yun, raffle yun. Okay. Nakapag-maintain ka ng month na yun, kasama ka doon. Kasama na. Ganyan po siya. Okay, thank you. Mother, Sino pa po? Mother Kaya Naomi, tayo may question. Mother Naomi. Miss Mother Naomi, okay. Ayan, hello. Ayan, amazing morning po sa lahat, no? So, nakaka-inspire lang din talaga yung story ni Mentor Mark. Kasi nakita ko talaga Mentor Mark dati na parang feeling ko manunundok. Ganon yung issue niya dati. Yung nakita ko si Mentor Mark, parang nakakailang talagang kausapin. Tapos parang sobrang seryoso sa buhay. Ayan, kaya talagang nakaka-inspired yung kung paano nag-start si Mentor Mark at saka ngayon. Pero anyway, may tanong ako na Mentor Mark, mas gusto kong i-expand mo lang din. No? Although nasagot mo na rin to kanina para mas lalong, para dun sa mga bago din no, na nagsisimula and dun sa mga matatagal na din, no, na para at least kung magkakaroon din sila ng mga leaders, ano yung pwede nilang gawin. So, nabanggit mo kanina na sobrang mahiyain ka, 'di ba? So, paano mo na-overcome yung pagiging mahiyain mo and ano yung naging mindset mo? Bakit mo kailangan siyang parang bakit mo kailangan siyang gawin? Ano yung naging mindset mo? Yun lang po. Yung po minsan napagandang question, no? So actually mahihain talaga ako. Di ako eh. So inaral ko talaga yung sarili ko kung bakit ako nahihiya. Saan ba ako nahihiya? In-evaluate ko yung sarili ko. Yun nga, sabi ko nga, na dahil sa hindi ko kilala yung mga tao. So, yun pala yung reason ko, hindi ko sila kilala, kaya nahihiya ako. So, ang gagawin ko, kilalanin ko sila. At para makilala nila ako, yun, lagi ako sasanay ko sarili ko, mag-ask ako ng question sa mga nag-speaker para na-expose ko yung sarili ko sa mga tao dito. Nakikilala nila ako, si Mentor Mark to, si Mentor Mark. Tapos sila nakikilala ko rin. So, noon, sa kasalita ko dito, kilala nila ako. Doon, nawawala na yung hiya ko, and dahil sa kakasalita ko rin, nawawala na yung hiya ko kasi na-overcome ko na siya. Sinubukan ko eh. Kasi nga sabi ko, kung ano yung takot mo, ito rin kasi nakuha ko sa iba eh, na kailangan daw ang takot mo is labanan mo. Kailangan mo overcome mo siya. Kasi kung ano yung takot mo ngayon, yun pa rin ang magiging takot mo in the future. Tapos naisip ko, na walang choice dito eh.
walang choice, mag-i-speaker ka at mag-i-speaker. Lalo na habang tumatagal is nag-i-improve ka, nag-growth ka, walang choice, mag-i-speaker ka talaga. Baka nga sa susunod live na eh. So kailangan practicein mo yung sarili mo habang maaga pa, habang wala ka pa sa point na yon, habang bago ka pa lang, pinapractice mo na sa sarili mo. Para hindi dumating yung time na kung kailan may rank ka na, kasi kadalasan kasi mga rank dito, yun talaga yung kadalasan na i-invite eh. Kaya sabi ko, nung time na yun, hindi pa ako handa mag-sapphire, inaaral ko na siya. Para pagdating sabi ko nang mag-sapphire na ako, kahit sino po mag-invite sa akin, kaya ko na silang pagbigyan na magsalita sa kanila kasi kumbaga mayroon na akong knowledge. Kumbaga habang hindi ko pa nakukuha yung mga ranks na yun, inaaral ko talaga. Pinipost ko yung sarili ko na matanggal yung hiya ko kasi balang araw talaga. Darating talaga yung time na magsisharing din ako. So yun, habang maaga pa, habang hindi pa dumarating sa ganong sitwasyon, kailangan handa na ako. Kailangan maging handa tayo. I-prepare natin yung sarili natin para sa darating na mga ano sa atin, mga pagsubok, di ba? Kasi susubukin tayo dito eh. Kailangan handa tayo. Kailangan nakaprepare na tayo, yung hiya natin mawala na. So ngayon, pag-aralan mo kung bakit ka nahihiya. So ngayon, kung ano yung makita mo na reason bakit ka nahihiya, ilabanan mo yun. Gawin mo. Kasi yun yung magiging susi para lumabas din yung potential mo dito. Kasi alam ko lahat tayo may natatagong potential. Hindi lang natin na ilalabas kasi nahihiya tayo. So, subukan natin. Start tayo sa praying. Start tayo sa pag-host. Tapos, magkusa tayo present. Yun nga. Mag-present tayo, speaker. Di ba? Kasi tayo-tayo lang naman dito eh. Dito natin sa team natin, pinapractice yung sarili natin. Para pagsalang natin sa mas malaking team, hindi na tayo yung nagkakalat. Di ba? Kasi baka mamaya, ma-invite tayo sa ibang team, tapos magkalat lang tayo doon. Maganda dito pa lang, kasi magkamali ka man dito, naiintindihan tayo nila dito, kasi magkakasama tayo dito, isang pamilya tayo dito eh. What if isasalang ka na sa ibang mundo, sa ibang team, di ba? Kailangan, ano ka na doon? Kailangan magaling ka na. So, dapat dito, sanayin mo na yung sarili mo habang maaga pa. Di ba? Ihanda mo na yung sarili mo para sa mga darating pang invitation sa'yo. Di ba? Kasi pag nag-supper ka, dami nag-invite sa'yo dyan. Kailangan prepare ka. So yun mga mentors, no? Alamin nyo kung saan kayo mahina. Di ba nasa DIEC naman yan? Kung saan tayo mahina, yun yung pag-aralan natin paano siya babaguhin. Okay, yun lang po. That time kasi, yung hiya ko na yun talaga. Pero ayaw ko kasi nahihirapan eh. Pag time na pinapa-speak ako, kinakabahan ako. So ngayon ayaw ko ng ganun, kinakabahan. So gusto kong gawin, magpipresent ako, walang kaba. So kailangan practicing ko talaga kung paano ko siya mawawala. Yan. Nasa sa atin naman kasi yan eh, kung gusto talaga natin. Okay, di ba? Para hindi naman tayo mapahiya sa pagsasalita natin, no? So ayun, pero hanggang ngayon, hindi naman ako perfecto, no? So meron pa rin namang mali. Okay? So ayun lang po, Mentor Naomi, no? Thank you po, Mens Naomi. Super inspiring. Si si Mentor Nora, may question. Yeah. Mentor Nora, pwede na po tayo mag-unmute. Where is she? Ayan po. Okay. Ayan, nakaka-relate ako sa iyo, Mentor Mark. Kasi talagang mahihain din ako. Ngayon, kinakabahan na naman ako. Pero yung sinabi mo na yung talagang i-expose mo rin yung self mo para masanay ka rin sa kaya nito, sa Zoom na ito. So, kung minsan na kahit gusto kong magtanong, nandun yung hiya, parang iperpress ko na yung raise hand, pero ibabalik ko ulit. Pero na-inspire ako sa iyo sa mga kwento mo ngayon. Kaya ngayon ipupush ko ng self ko sa tawag nito, yung magtatanong din, mga ganon. Kasi talagang mahihain ako eh. Pero may tanong ako, Mentor Mark. Paano mo ilan yung mga rejections? Kasi marami ding rejection, lalo na pag paano mo ina-handle ang mga yon? Ayun mga miss, ayun Mentor Nora, ang gandang tanong, no? Paano i-handle yung rejection? So, siyempre ako, negative ako eh. Alam ko na yung mga ganong rejection. Tanggap ko sila. Sanay akong tumanggap ng rejection. No? Kasi kaka-attend ko ng training, sabi nila, karamihan matatanggap mo dito is rejection. Pero para matanggap mo siya, isipin mo, di ba dito nare-reject ka?
Isipin mo na lang yung mga nagtitinda sa labas. Nare-reject din naman sila eh. Hindi naman lahat ng tumitingin ng produkto nila is bumibili. Yung iba nga, umahawak na, hinahawakan ng produkto nila. Hindi naman sila bumibili. Di ba? Yung iba nagtatanong din naman magkano yung ganito, yung ganyan. Pero hindi rin naman sila bumibili. Rejection din yon. Kagaya rin dito sa atin, marami tayong rejection dito. So para ma-overcome mo siya, kailangan hanapin mo is rejection. The last one. Ipunin mo lahat ng rejection mo. Yung tinuro din sa akin ni Joe yan eh. Na kailangan daw pala dito, iipon ka ng napakaraming rejection para maging manhid ka sa rejection. Di ba? Kasi para masanay ka sa rejection, para kahit anong rejection ang iba to sa'yo, wala na lang sa'yo. Di ba? Doon ko siya na-overcome. Doon ko nalabanan yung rejection. Pag nireject ako, next naman. Hindi lang naman siya ang tao dito, hindi lang naman siya ang customer. Huwag mong ipakita sa kanya na huwag kang maging kailangan, huwag mong ipakita sa kanya na kailangan mo siya. Kailangan mas maramdaman ng client mo na ikaw yung kailangan niya kaysa kailangan mo siya. So, sa rejection means normal lang po yan, no? So, ma-overcome mo rin yan, so kakaatin mo rin ng training para makuha mo yung mga paano nila na-handle yung rejection, no? Indagdag ko lang din po, so importante talaga na umaattend tayo ng training kasi ang dami ko rin na obserban sa sarili ko nung time na nagtitraining pa kami offline, pupunta kami sa GGS, sa office, nagtitraining kami, may ma'am pa kami noon. Tapos nung time na hindi ako pumupunta, naisip ko yung ibang kasamahan ko, sabi ko grabe, hindi na tayo nakakapunta ng office, hindi na tayo nakakapag-training. Hindi na tayo nakakapag-training sa IAM Worldwide Office ng offline. Sabi ko yung mga taga-GGS dun, nakaka-attend sila lagi. Paano tayo? Sila natututo, tayo hindi. Di ba? Kagaya dito sa online training naman, kung hindi ka uma-attend, yung mga kasamahan mong uma-attend, natututo sila. Ikaw na hindi uma-attend, wala kang natututunan, di ba? Sila nag-growth, ikaw hindi. Di ba? Baka pagdating ng time, sila marurunong na, ikaw ang tagal-tagal mo na, hindi ka pa marunong mag-IBP, wala ka pang gaanong alam kasi hindi ka uma-attend sa training eh. Kasi dito sa training tinuturo eh. Para ka lang dito nag-aaral eh. So pag pumasok ka kasi sa negosyo na to, kailangan, empty cup. So kung ano yung nalalaman mo, dagdag ko lang naman to kung ano nalalaman mo sa labas, kahit may kahit sabihin pang resultado ka sa labas, may teacher ka, kung ano yung nalalaman mo, pagdating mo dito sa IAM Worldwide, tanggalin mo yung lahat. Kailangan pupunta ka dito, empty ka. Kasi si IAM Worldwide na ang magtuturo sa'yo ng panibagong learnings, ng panibagong mindset mo. Ituturo sa'yo kung paano gawin yung business natin. Kasi kung punong-puno ka na, lahat ng ituturo sa'yo dito, hindi mo makukuha kasi puno ka, natatapon lang. So yun, empty cup din. So attend training, number 1. Kasi dyan mababago yung sa sinasabi mo po, means na about sa rejection. So talaga dito, mababago yan. Matatanggap mo yung mga rejection kasi yun yung iniipon natin dito, paramihan ng rejection. So para maging manhid tayo sa rejection. No? So ayun lang po, men, sana nakatulong po sa'yo. Salamat po. Mother Naomi, okay na po ba or another question pa? May tanong po ako, Mens. Pa po din si Diana Lagera. Sige po, kung may mga questions pa, sulitin na natin yung oras mentor. Kasi ang tanong busy. ko po, pwede ba yung Project 001, pwede ba na gawin na magbayad ng 1 month, 2 months, 3 months, ganun? Tapos kung gusto, parang hindi na iisipin yung yung baka makalimutan or pwede ba ganun? Di po, men. So, yung i-advance po? Month lang talaga, hindi pwede mag-advance. Opo, kasi kailangan ang talaga requirements, kailangan first week of the month. Hindi po pwedeng mag-advance ka po. Ito advance ko na yung sa Project 001 para sa ganitong month, hindi po pwede. Papasok yun sa month lang na to. Lahat ng bibilihin mo ngayon is papasok sa month na to. Ganun po, hindi po pwedeng sasabi nyo, mag-maintenance ako, itong maintenance ko to para sa ganun. Pwede yun, pero wag natin ipasok. Itabi muna natin yung pera, saka natin ipasok pagdating ng month na yun. Ganun po siya, yung Project 001 natin, first week of the month po, yun po ang pinaka-requirements niya. Okay, 6 thank months. you. Dagdag ko lang, Mens, kasi may mga nasa abroad kasi, di ba, Mens? So, syempre, parang ang concern din kasi nila doon. Instead, alangan naman magpapadala sila ng 6 boxes lang para doon. So, ang pwede natin gawin, for example, no, gusto nyo talagang makumpleto yon, pwedeng 6 months or 1 year, magpapadala na kayo ng pera para doon. Pero kailangan, kayo din mismo
na mo-monitor nyo. Example, Mentor Naomi, pasuyo na lang po na don't forget na ma-maintenance ako ng first week of the month. Kunyari, katulad ngayon, di ba, magkakatapusan na 30. So, dapat mentors, ganito po gagawin natin, no? 30 pa lang, nasisend nyo na dapat yung payment ng mga maintenance from you pababa. Okay, kung mga nasa abroad. Okay, para pagdating ng October 1, pare-parehas tayo hanggang October 1 to 7, nakapag-maintenance na buong team natin. Kailangan maging natin siya, ma-practice na po. Yes po, Ate Mimi, kahit ang branch, pwede po. Basta make sure na meron kayong resibo. Kasi pag wala kayong resibo, possible hindi talaga pumasok sa system yun. Kaya make sure na merong resibo po. Okay, so ang gagawin po natin technique mentors, 30 pa lang ng buwan, bago dumating yung buwan, kailangan na ibigay nyo na sa mentor nyo kung sino yung nagpa-process. No, yung mga nasa abroad, kunyari, sila Mentor Mark, kami yung mga nagpa-process international. Bago pa matapos yung bago pa mag first week ng buwan, dapat na ibigay nyo na yung maintenance. Example, gusto nyo 6 months. O ilalatag nyo na dyan, Mentor Naomi, ito po yung padala naming pera para sa October, November, December, January, February, March. Kunyari, ganon. Okay, so papasukan nyo po ako ng 6 boxes of barley. O, tapos, kailangan kayo din mismo yung nagtatarak nun. Means, September 2, 3, kunyari October 3, means wala pa po akong resibo ng maintenance natin. Makiki-follow up lang po. So, dapat kayo din yung nagpa-follow up sa mentor. Hindi yung pagka hindi namin napasok, baka kami pa yung masisi. Siyempre, sobrang dami rin namin ginagawa, di ba? So, kailangan kayo din yung magmo-monitor kung napasok. So, make sure na dapat meron din kayong marireceive na resibo sa amin. So, pagka wala nun, automatic, parang si Tita Carmen, no, nag-follow up sa akin, means parang wala pa po akong maintenance ng gando. Okay lang yun na mag-follow up kasi mas mahirap na yung nakampante kayo tapos wala pa lang pumasok. O di sayang na yung 1 week nating na hindi siya nakukumpleto. So, ayun, kaya ang gagawin natin sa mga international, yun yung pwede nyong gawin. Pwedeng 6 months, 3 months, or 1 year, tapos meron kayong chart kung naipasok ba talaga. Kasi makikita rin po yun sa maintenance history. Okay na. I hope nagkakaintindihan. Tapos, dagdag ko na lang din mentors, kailangan mabagsak nyo po yun hanggang sa mga leaders nyo pababa. Mabigay nyo yung benefits kung bakit kailangan natin mag-maintenance. Kaya dapat wag nyo iisipin na, user lang naman yan, walang mangyayari. Okay, kasi tandaan nyo, yung mga user na yan din yung makakatulong para madagdagan din yung income natin. And at the same time, pagdating ng araw, babalik yan, tapos gagawin din yung negosyo. So, mas maganda na active yung account nila. Okay, so thank you so much po. No, may another question po si Ate Luz, okay po ba? Nasagot naman po. Okay tayo doon. Opo. Thank you. Yeah. So, yan natin si Tita Diana. May tanong po para kay Mentor Mark. Hello po, good morning, good evening po sa inyo lahat. Question lang po, Sir Mark, kasi bago pa lang ako sa IA at malayo na yung narating mo. May tanong ako sa iyo. Siyempre mayroon tayong prospect. So, pag may prospect ka, paano mo ini-introduce ang product? Is it about the product, yung quality, or paano kumita? Alin ang dalawa doon? Hello. Ayun, Mens. Magandang question, paano po? So, daanin niyo po mismo na sa kwentuhan, rapport. Alamin niyo po muna kung ano yung needs ng prospect niyo. Bakit ba siya nag-inquire sa'yo? Gusto ba niya yung produkto? May health problem ba? O gusto niya yung kitaan dahil gusto niya magnegosyo? Kung ano po yung gusto ng client, yun po yung discuss ninyo. Kung about sa health po yung gusto niya, dapat about sa benefits ng produkto yung ibabagsak ninyo.
Wag po yung halimbawa gusto ng client is yung product tapos ang ibabagsak niyo is puro sa kitaan. Hindi siya makaka-relate doon kasi ang reason po, kung ano yung reason ng client mo, yun po yung ibibigay ninyo. Kailangan mahugot mo kung ano yung pinaka needs niya, needs ng prospect mo, yun po yung ibibigay natin. Kung gusto niya po ng negosyo, bagsakan po natin siya ng about sa kitaan. So baliwin natin siya sa unlimited bonus ni I Am Worldwide. Di ba? So ibagsak natin sa kanila yung lahat ng bonus para mabaliw sila sa bonus pag gusto ng negosyo. Pero pag about naman sa product, siyempre mga benefits ng produkto. So kailangan po talaga means aralin natin yung dalawa na yan. Yung compensation plan and yung benefits ng produkto, yung product knowledge. Kailangan pakinggan niyo po lagi yung product knowledge para alam niyo po yung mga benefits ng produkto, kung ano yung makakatulong sa taong sa prospect ninyo, kung ano yung sakit niya, dapat alam nyo rin na ito nakakatulong to sa diabetes, ganito, may mga ganito to, mga et cetera, di ba? So kailangan alam po natin, means alamin nyo kung anong health problem, yun po, yun, number 1 talaga, alamin mo po kung ano yung needs ng prospect mo, doon mo siya banatan. Okay. Ayun po, Mens. Isa pang question. Okay Kasi usually yung mga prospect, nagtatanong sila ng history ng company, di ba? Kailan ba nag-umpisa ito? Anong taon? Yung mga ganon, kung saan nag-umpisa. Yung talagang history na pwede mong i-propose sa kanila itong business so, na to. Tayo yan, Mens, sa IBP, Mens, dinidiscuss po yan sa IBP na ito, ang I Am Worldwide is 6 years na po tayo ngayon. Ngayong darating na month, 6 years na po tayo. Nag-start po siya noong 2017. Ayun po, yun po yung history niya ng ating company, no? Tapos, ano pa ba? 2017, tapos, yan, pakita mo rin yung mga natin. Meron din tayo dito mga, proof of, yung legitimacy. And then yung, ano tawag doon? FDA approved, halal certificate. Yun, yung mga natin, award na natatanggap, no? Yung history na po inagawa ng ating company. Kasi napuno po niya yung Araneta Coliseum nung anniversary, tapos nung pandemic, di ba, bawal lumabas, so hindi nagpapigil sa I Am Worldwide. Sa Itbulaga, doon tayo nag-anniversary, no? So yun po yung mga history ng ating company. Pero naka-ano yun, sabihin, ano yun, may slide po yun, Mens. Okay. Pakita mo sa kanila picture, opo. Yeah. Yun nasa IBP po yun, Mens. Yung pagpipresent, ito yung may-ari natin, ito yung generous founder natin, ang ating presidente, Mr. Allen Marvin Uider, Vice President, Ms. Aikel Rinoy. So, both of them po is 25 combined years na dito sa ating industry. No? So, multi-awarded na rin po sila, local and international. So, mga ganun po, nandun po sa IBP yun. And yan, Ms. Baritone Fernandez, ang ating supplier, no? So about sa sa background po ni Ms. Baritone, no, na na-diagnose po siya ng breast cancer noong 2001, di ba? So kilala siyang artista, pero nung na-diagnose siya na breast cancer, so naglaylo siya sa industry. Pero siya ng doktor na ang tatagal niya is 5 years na lang ang kanyang chance of survival. Pero dahil may anak siya, gusto pa niyang mabuhay, so gumawa siya ng way para makahanap ng pwedeng makagamot sa kanya, di ba? So sa research niya, dahil sa research ni Dr. Yoshihide Gawara, na nakita niya yung amazing pure organic barley, no? And then yung from transition niya na chemotherapy, so naging transition na lang siya. And sabi niya hindi na manganganak si Ismael Tony Fernandez dahil sa chemotherapy, pero because of continuous na pag-inom ng barley, so natulungan din yung kanyang menstruation na bumalik sa normal at nagkaanak siya. Yun yung mga ganun po. Nandun po yan sa IBP. Lahat po. Meron din, doon din ba yung paano mina-manufacture ang product? Opo, kasi meron nagtatanong, sigurado may magtatanong. Ang product natin is na-manufacture siya. So, siya, from farm to table. Ay, hindi siya from farm to table, from farm to sachet. So pagka-harvest, pinowderize siya, tapos pinatuyo siya gamit ang dried process, slow dried process. So kumbaga, pinatuyo siya sa very very low temperature para yung nutrients niya, yung nutrients, mga vitamins, minerals is ma-preserve, hindi siya mawala. So compact siya. So pag tinimpla natin siya, buo na kukuha natin 100% yung nutrients niya. And hindi siya inisprehan ng kahit anumang chemical or pesticide. So, siya? Talagang healthy. Ito, wasang pesticide. Pumasa sa NSA, so NASA,
sa Australia. So certified organic talaga. Mhm. 100%. Pinapakita din po yung video or Mentor may Diana, image meron po po tayong video na video? ngayon po ipapasa ko po sa Team Conquerors yung Mhm. video po nung paano manufacture, paano hina-harvest ang ating Yeah. barley. So punta lang po kayo sa Team Conqueror na GC, na ipasa ko po doon ngayon. Okay. Mhm. Yeah. Kasi kaya ko tinanong yung mga question na yan. Yung kasi pag may prospect ka na, actually yung mga foreigners masyado silang very sa pag about the product. Kailangan mo talagang yung details sa kanila, di ba? Opo, Miss. Andun po siya sa IBB presentation. Nandun po Okay. lahat sa product. Mhm. Okay. Salamat po. Kaya niyo po, Miss, meron tayong topic dito ng IBP. Maganda mapakinggan niyo yun para doon makikita niyo po explain po doon. About sa history, about sa pinagmulan ng ating produkto, no? Yun po, Miss. Kasi 4 times ko pa lang itong meeting. Tita Diana, kaninong leader kayo? Kay kay Delilah Macnet. Ayun, sige po. Actually, nakita ko lang siya sa Facebook. Sa dami na nag-post. Ha? Nasa GC po kayo ng Team Conquerors? Wala po. Lionheart? Wala po mother kasi hindi na po maka-add sa Conquerors dahil marami na daw pong participants. Oo nga eh. Pero sige, kung ate kung makakapasok siya or ang gawin mo na lang po, ate, may mga finorward ako sa GC. Ipasok mo ngayon dun sa team nyo. Sa mga leaders po ng Team Conquerors, pwede nyo na pong isave yung mga pictures ng testimonies, i-forward nyo sa kanya-kanyang GC. Nandun na rin po yung mga videos, testimonies, and kung paano ginagawa yung barley natin. And thank you po. Sige po. Thank you po. Meron pa po ba? Lubos-lubusin na pa po ba, Mentor Naomi? Meron Okay na po. susunod Okay. na Okay. May next Okay. meron pa po ba? Habol? Meron. Kasi after na to, mentors, meron pa sa Warrior Angels. So last na po Yeah, yung... oo. Last na po po. Kasi naka-on na po yata yung Zoom ng Warrior Angel. Sino po yung isa pa? Last na po? Last na po yung parang may tanong pa. Last Yeah, na po yun. Sino po yun? Ako po sana. Dahlia. Oh, sige. Sige po, Pwede Mentor. po. Yeah. Okay. Mabilis lang po kasi dun po ba sa sinasabi niyo para makip na active yung account, yung halimbawa nag-avail po ako ng package, halimbawa po August. So September kailangan ko ng kumuha po ng 3 or 6 to keep my account active. Ganun po ba 'yon? Miss, Mentor Naomi, tama po ba pwedeng after 1 month ba o after 2 months? Hanggang 3 months, kunyari hindi nakapag-maintenance, at least hanggang 3 months. Kasi merong certain period, kunyari, may income ka, ang alam ko kasi na nababawasan yun pagka hindi ka nagme-maintain. So, dun sa mga wala namang, kumbaga kung active, wala namang income yung account mo, hindi siya magbebe kasi wala naman siyang income. Pero dun sa mga mayroon nang pumasok na mga income at hindi ka nag-maintain, possible kasi mababawasan yung income. May percentage siya. Kaya mas maganda rin talaga, mentors, na ugaliin talaga, sanayin na makapag-maintain at least 3 boxes. Yan okay. Po. Yun po yung pinaka-downside doon. Halimbawa, within 3 months, hindi ka pa rin nakapag-maintenance ng 3 boxes. Ano po yung pinaka-downside doon? Ayun po, may mababawas kasing income po doon eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na talaga literal active. Anytime pwede kang bumili ng barley. Anytime pa din, wala namang magiging problema doon. So, Mother. Okay. So, Ms. Naomi, ano po yung sinasabi niyo po na mababawasan yung income? In what way po? Pag nagkaroon ka po ng
downline mo, dun po mababawas Mentor yun? Diana? Mentor Diana? Opo. Yes, sir. Apo, ganito po yun. Opo. Tayo po kapag pumasok tayo kay I Am Worldwide, di ba sinasabi natin meron tayong spillover. Opo. Okay. Every time na spillover tayo, ano natin yung privilege natin yun. Kaya lang, responsibility pa rin. Bakit po? Kasi every 3 months na hindi ka active, nagkakaroon po ng certain percentage of that spillover na nawawala po. Yun po yung sinasabi ni Mentor Naomi na nawawala yung income. Kasi po yun is waiting points nyo na po yun. Tapos kung 6 months hindi ka active, 50%. Kung 9 months hindi ka active, yung waiting points mo mababawasan. Pag 1 year, totally talaga na wala kang maintenance, yung ano mo po, yung spillover mo, mawawala yun for the whole year na yun. Yun po yung nawawala. Which is sayang. Kasi po ang spillover is talagang isa sa inaabangan din po ng mga mentors natin. Kaya 3 bucks lang po yun. Bakit sigurado naman gagamit po kayo? 3 bucks, di magano. Kaya mo lang gagawing 6 bucks is para makasama ka sa Project 001. Ngayon kung ayaw mo ng 1 million, sa 3 bucks ka na lang para yung spillover mo, huwag matapon. So yun lang po. Pero active pa rin po yung account. Thank you po. Opo. Okay. Last po, kung halimbawa, kasi hindi ko naman kailangan ipadala kasi nandito po ako sa US, pwede pong doon ko padala sa kapatid ko na nandyan sa Pilipinas? Pwede po. Na para sila po yung magpadala lang po kayo ng pan-shipping sa papunta sa Yun lang po. Salamat po. Okay. Pwede pong pick upin din nila. Pwede din po. Hindi, kailangan may kausap kayong mentor sa Pilipinas. Kung sino yung nag-maintain nung ano, sino po ba ang niyo, Mentor Diana? Ang mentors niyo na connected sa Pilipinas? Si Ma'am Delilah po kasi sa akin. Kay Ate Dalia po. Si Ate Dalia. Si Men's Mark. Men's Mark po. Mark Manalansan o Mark Idanan? Yung ano po, yung gwapong asawa ni Mother. So, kasi Mark din ang pangalan ng asawa ko, lahat ng mga Mark gwapo. Ayan. Saka, bakit ang patatawa? Sorry po. Ang gagawin talaga. Ang babait pa. Asawa ko eh. Ang babait pa. Negative tsaka mababait. Mo Edward, gwapo din mo Edward. Eduardo. Siyempre. So, okay na po. Kasi meron po tayong nag-aantay kay yung Angel Warrior. Sa Zoom. Okay, so mag-prayer na po ako para maka-attend po tayo sa kabila. Okay. Lord, thank you, Lord, for tonight, Lord. We have a very interesting training tonight, Lord God, and marami pong mga natutunan tungkol sa buhay po ni Mentor Mark Idanan, Lord. Thank you again sa buhay nila, Lord, and be with his family, Lord, na lagi po silang protektahan, lalo na po ang mga bata, Lord God, Father. And thank you, Lord, for everyone who attend this training, Lord. Bless them, Lord, and protect them, Lord, and give their heart to help other people dahil sa barley namin, Lord God, Father. Thank you, Lord, and thank you for our business, Lord, and protect us and give us the success that we are hoping, Lord, and praying that you will give us all the provision, Lord, success po kami, Lord. Thank you, Lord, for our mother mentor Naomi, Lord, and her husband, Lord God, Father. Protect her, Lord, and give the healing process for her, Lord, na hindi pa rin po siya 100% heal, Lord. So always protect her, Lord God, Father. And thank you for her life, Lord. We pray for all these things in Jesus' name, amen. Okay, mentors, meron pong nag-aantay sa atin si Mentor Nika for the other side of our Zoom. Thank you. Have a good night. Amazing evening po. Bye, everyone. Bye, everyone. God bless.